Napaungol sa pagkamangha si Hong Yao. Lumalabas na ang siyam na mayasma na pakpak ay isang sinaunang halimaw na sakuna na ipinanganak sa labis na yin na mga lupain ng siyam na bilog ng impyerno. Noong ika-4 na siglo, ito ang naging sanhi ng isang malaking kapahamakan. At sa ngayon, ang nilalang na ito ay itinuturing na lipol na. Ang kulay ay itim at lila. Ang siyam na pakpak ay tagadala ng isang nakamamatay na lason na maaaring maging lila na usok at may kakayahang sirain ang lahat, kahit na ang mga mental at spatial na teknik. Mga puno ang nakikita sa likod ng nakapirming bato. Naunawaan ng babae na ang bayani ay talagang may ipinagbabawal na insekto at ito ay dapat agad na sabihin sa master. Nakikita natin ang isang halimaw na mukhang alakdan. Tinitignan ni Jiang Chen ang halimaw na ito at naisip na nagawa ni Shoji na pataasin ang antas ng pagsipsip. 4 na halimaw at ang kahabag-habag na Yong Chad ay nakatulong sa kanya. Naunawaan ng lalaki na sa sandaling makatanggap siya ng gantimpala para sa pagkapanalo sa paligsahan, maipapasa na ni kaagad ang pangalawang paggising. Masayang-masaya sina Sundo at Hank. Sinabi ng bayani na nakakalap siya ng 10 flags at ito ay sapat na upang mauna. May 2 sobrang flags at kung kukuha ang bawat isa sa mga babae, mapapabilang sila sa top 10. Nagpasalamat si Senador Dal sa benefactor. Sinabi ni Hen Kui na nagtatago lang naman sila sa buong oras na iyon, ngunit isa pa rin. Isang malaking halimaw ang nakahandusay sa lupa. Sinabi ni Bai Fang na nakatayo sa tabi niya, na sa wakas ay natapos niya ang halimaw na ito, at ang pagsubok ay halos kumpleto. Pinaghihinalaan niya na ang unang lugar ay halos tiyak na napunta kay Wuang. Tumangala ang lalaki. Narinig niya ang anunsyo na tapos na ang mga pagsubok at ang mga kalahok na nagawang makakuha ng mga flag ay dapat magtipon sa plaza. Ang iba ay dapat umalis sa Tangzhou Camp sa loob ng 3 minuto, kung hindi ay mamamatay sila. Inulit muli ng announcer ang anunsyo. Nagulat na tumangala si Dang Chen. Napagtanto niya na lahat ng 10 halimaw ay napatay na. Mga stream ng purple energy ang nakikita sa paligid ng bayani. Sinabi niya sa kanyang mga nilalang na ang mga scraps ay pagkain din at dapat silang mabusog sa lalong madaling panahon. Inutusan niya silang hanapin ang mga natitirang halimaw at kumain ng mas marami hanggat maaari habang iniiwasan ang mga tao. Nakahiga sa kama ng ospital ang isang braso ni Bayan. Tinitignan niya ang kisame at naisip na sa wakas ay aalisin na siya sa sumpang lugar na ito. Umaasa ang tampalasan na maghihiganti sa kanyang kaaway sa hinaharap. Balak niyang umuwi at isalaysay ang lahat sa kanyang lolo. Nangangarap ang bastos na makita kung paano lalaban ang nagkasala sa kanyang kilabot na kamag-anak. Nakikita natin ang booth ng isang tao. Ipinahayag ni Gu na nakataas ang mga braso, na ang lahat ng mga kalahok na pumasa sa unang pagsubok ay dapat sumunod sa kanya sa ipinagbabawal na lugar. Sa harap ng matanda, ang mga kakumpetensya ay nakikita. Ang isa sa kanila ay nagtanong kung anong uri ng lugar ito, at kung ito ay isa sa 8 ipinagbabawal na lugar ng Wuxia Empire, na bawat isa ay puno ng mga bihirang kayamanan. Ngunit halos imposibleng mabuhay doon. Pangalawa, walang dapat katakutan dito dahil kasama nila ang hari ng Celestial Blade. May narinig na pagtutol na ayon sa mga alingaw-ngaw, napakahirap pumunta doon at maraming kakumpetensya. Mabilis na ibinaba ni Gu ang espada. Nakikita natin ang kanang bahagi ng mukha ng matanda. Naisip niya na ayon sa ulat ni Hong Yao, si Jiang Chen ay talagang may ipinagbabawal na insekto na tinatawag na siyam na mayasma na pakpak. Inutusan ni Guildly na pakawalan ang Celestial Blade. Nagpupunta siya pasulong na iniisip na halos madilim na at sa lalong madaling panahon ay lilito ang mga panauhin dito. Ang espada ay mabaliw na umiikot sa itaas ng ulo ng matanda. Tiningnan ng mga kakumpetensya ang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata sa pagkamangha. Malapit sa kanila, ang malakas na enerhiya ay sumusulpot mula sa ilalim ng lupa. Isang malaking bato ang tumaas. Naisip ng matanda na kailangan niyang maghanda ng isang advance at nakikita ang sandali. Inilabas ni Do ang kanyang kanang kamay at sinabi ang mga salitang lipad ng espada. Malalaking bato ang nakikita sa itaas ng espada. Inutusan ng matanda na pumunta sa ipinagbabawal na lugar ng Jiang at Yamang Swamps. Ang mga kakumpetensya ay nakatayo sa isang malaking piraso ng bato. Ang isa sa kanila ay nauunawaan na inililipat ni Gu ang buong Tangal Camp.
Pangalawa, tanging ang hari ng Celestial Blade ang makakagawa nito. Pangatlo, ito ang tunay na kapangyarihan ng unang hari na sumusunod sa Great Sea Dynasty. Tinanong ng bayani ang kanyang mga kasama kung may alam ba sila tungkol sa ipinagbabawal na lugar na ito. Sumagot si Senda na wala siyang alam, ngunit sinabi ni Han Kui na isang beses na nabanggit ng kanyang lolo ang lugar na ito. Nakikita natin ang isang asol na vortex. Sinabi ni Han Kui na kabilang sa lahat ng ipinagbabawal na lugar ng Wuxia Empire. Ito ang huli sa lakas. Gayunpaman, kilala ito sa katotohanan na ang mga pagbaluktot ng espasyo at oras ay nangyayari dito. Nasa harap natin ang mga hindi pangkaraniwang maliwanag na formations. Sinabi ng babae na sa zone na ito ay maraming spatial fragments na konektado sa bawat isa at sinasabi nila na ang ilan sa mga ito ay hindi hihigit sa laki ng mundo mismo ay patuloy na gumagalaw. Kaya madaling maliga sa intricacies ng mga paglipat. Tiningnan ni Dang Chen si Han Kui at sinabi na tungkol sa spatial na mga tampok ay tila malinaw. Nananatiling maunawaan kung ano ang mali sa oras. Sumagot ang babae na sa mga fragment ito ay dumadaloy ng iba. Ang isang binata na nakakuyom ang kanyang mga kamao ay makikita sa tubig. Sinabi ni Han Kui na 100 taon na ang nakalilipas, isang ordinaryong tao ang pumasok sa ipinagbabawal na sona ng J. Ang at Yuning na nais na dagdagan ang kanyang lakas at lumabas doon bilang isa sa mga hari na may ikapitong paggising. Sinabi niya sa ibang pagkakataon na 200 taon ang lumipas sa loob ng espasyo habang 2 oras lamang ang lumipas sa labas. Sinabi ng babae na ang kanyang lolo ay napunta din doon minsan, 3 araw siya doon ngunit 3 taon ang lumipas sa labas. Sinabi ni Dang Chen na medyo takot na nangangahulugan ito na ang mga panganib at oportunidad na maaaring matagpuan nila doon ay ganap na hindi mahuhulaan. Tiningnan ni Sandow ang kanyang kasama at hiniling sa benefactor na huwag mag-alala dahil sila ay pinamumunuan ng hari ng Celestial Blade at malamang na may impormasyon siya tungkol sa isang ligtas na ruta. Umaasang hindi nagkakamali ang babae. Naisip ng lalaki na papunta sila sa isang napakamapanganib na lugar kung saan maaari silang parehong mamatay at maging mas malakas, ngunit sa ilang kadahilanan mayroon siyang pakiramdam na ang hari ng Celestial Blade ay nag-ayos ng lakad na ito para sa kanya. Nakatayo si Do na nakataas ang mga braso sa dibdib. Naisip niya na kung nagawa ni Hong Yao na makakuha ng impormasyon tungkol sa siyam na mayasma na pakpak, ang elder ng Xia family na si Yuan Chan, ay mabilis ding mauunawaan kung ano-ano. At sa sandaling malaman niya ito, ang impormasyon tungkol sa insekto ay agad nalilipad sa buong imperyo. Umaasa ang matanda na sa anomaly, makakabili sila ng sapat na oras upang makahanap ng mga bagong kaalyado. May ilang taong nakakapote ang nakatingin sa malaking butas sa lupa. Ang isa sa kanila ay nagtanong kung talagang inilipat ng hari ng Celestial Blade ang buong Tanga Camp. Ang isa pa ay nagtaka kung ang matanda ay maaaring nagsimula ng isang paghihimagsik dahil ang lahat ng henyo ng mas nakababatang henerasyon ay kasama niya. May nagagalit dahil hindi pa dumarating si Master Duan Xinghai. Nakikita natin ang daliri ng paa ng isang tao. Lumipad pa sulong si Duan Xinghai na tinawag si Gatin na matandang hanggal na pumipilit sa kanya na muling manganganib sa kanyang buhay. Nasa harap natin ang mensahe mula kay Gui Tian na natanggap 2 minuto ang nakalipas. Tinawag ng matanda si Duan Xinghai na kanyang kapatid at sinabi na dinadala niya ang mga bata sa ipinagbabawal na lugar kung saan isasagawa niya ang susunod na pagsubok. Nangako siyang babalik sa araw ng pagsisimula ng tangarangkang selection. Hiniling ni Gu sa kanyang kasama na kumilos gaya ng dati at kunin ang buong responsibilidad. Ang mga taong nakatayo sa itaas ay nagsasabi sa bawat isa na dumating na ang commander na si Duan Xinghai. Tinawag niya ang kanyang kaibigan na Tusong matanda at pinagalitan siya sa pag-iwan sa kanya upang harapin ang lahat ng gulo na ito. May 2 lalaki sa harap ni Nado at Xinghai. Sinabi ng isa na huli na ang commander at imposible nang habulin ang mga kalahok sa paligsahan. Pangalawa, ang kanyang anak ay nasa kampong ito at kung may mangyari sa kanya, hindi siya mananagot sa sarili. Itinaas ni Duninghay ang kanyang kamay at hiniling na itigil ng mga kausap ang walang kwentang pag-uusap. Ipinaalala niya na ipinangako ni Guaiya na babalik sa araw ng pagsisimula ng rangkang selection, kaya hindi na kailangang magpanik. Tiningnan ni Do at Xinghai ang butas sa lupa. Itinanong niya sa isip kung talagang sinimulan ito ng matandang Gu para sa isang binata at kung sulit ba ito.
Ipinapalagay din niya na ang matanda ay nagsisikap na itago ang isang bagay o tumakas mula sa isang bagay. Naalala ni Duan Xinghai ang mukha ni Gu nang pag-usapan niya ang tungkol sa lason na may sariling malay. Napagtanto ng lalaki na ito ay nauugnay sa siyam na mayasma na pakpak. Nakikita natin ang mensahe mula kay Gu na natanggap ni Jiang sa isang skyscraper. Sinasabi nito na si Jiang Chen ay may ipinagbabawal na bagay. Ito ay medyo isang seryosong bagay. Kaya't ang lalaki ay kailangang dalhin sa isa sa mga ipinagbabawal na teritoryo kung saan maaari siyang magsinungaling mag-isa. Isinulat ng matanda na kailangan ng lalaki na makahanap ng mga kaalyado sa mga nakasil na hari bago sila bumalik dahil medyo posible kapag sila ay bumalik ay magsisimula ang isang malupit na pagpatay. Binasa ni Jiang ang teksto na may pag-aalala sa mukha. Malungkot na ibinaba ng lalaki ang kanyang kamay sa kanyang kamao. Sinabi niya sa babaeng nakaupo sa tabi niya na pinatay ni Jiang Chen ang tagapagmana ng pamilyang Hong at Qin. Utol ang kamay ni Bahien. Bukod dito, lumabas na mayroon siyang isang bagay na ganap na hindi katanggap-tanggap. Sinabi ng pinuno ng Night Guard na magiging napakahirap lumabas sa sitwasyong ito. Sinabi ng babaeng nakaupo sa tabi niya na walang madaling bagay sa mundong ito at susubukan nilang malam. Pasan ang lahat ng problema ng magkasama. At dahil napagpasyahan ng lalaki na paprotektahan niya si Jiang Chen, dapat siyang pumunta sa dulo. Iminungkahi niya na tumuon sa landas na nasa unahan at walang saysay na sisihin ang nakaraan. Sinabi ng babae na nakausap na niya ang kanyang ama at sinabi niya na susuportahan sila. Nakikita natin ang ilang pamilyar na tauhan. Sinabi ng babae na ang hari ng Celestial Blade, ang kanyang ama, si Hong Yao at Commander Dun Xinghai ay nasa kanilang panig na ngayon. Ipinapaalala niya na ito ay apat na nakasil na hari na magkasama ay maaaring makayanan ang napakamakabuluhang puwersa. Pumunta si Jiang sa pinto. Sinabi niya na tama ang babae at umalis na si Hong Yao upang makipagkita sa master at siya mismo ay bibisita sa mga pamilyang Luo at Mo. Ipinapalagay ni Jiang na kailangan niyang magpaalipin, ngunit gagawin niya ang kanyang makakaya upang maakit ang mas maraming tao sa kanyang panig. Tumingin siya sa kanyang balikat sa kausap at sinabi na kung ito ay dumating sa pinakamasama na senaryo, gagawin niya eksakto kung ano ang ginawa niya. Dati, lalo na ang maglunsad ng isang atake sa pamilya Zhou. Tumingin ang blonde sa lalaki ng may paghanga at sinabing matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang mga matang kumikislap ng ganoon. Sa ilalim ng bughaw na kalangitan, nakabitin ang isang malaking tipak ng bato sa itaas ng espada. May nagtanong kay Hong Yao kung ano sa palagay niya ang dapat nilang gawin pagbalik. Itinaas ng babae ang kanyang kaliwang kamay at sinabing ang siyam na mayasma wings ay talagang astig at nais niyang magkaroon din ng katulad nito. Galit na tinawag ni Do ang kausap na tanggang babae at nagtanong kung kailan siya magsaseryoso. Sinabi ni Hong Yao na may medyo kakaibang ekspresyon sa mukha na ang Daxia Empire ay ganap na hindi nagpaparaya ng anumang ipinagbabawal na bagay at alam ito ni Gu. Nagtanong siya kung ano sa palagay ng matanda ang magagawa niya kung kahit siya mismo ay walang magawa. Pagkatapos ay nagtanong si Hong Yao kung kaya ni Gu napatayin ang Great General na si Yuan Chan sa isang moves lang. Pinagtaasan ng matanda ang babae sa likod ng ulo at inutos na bantayan niya ang kanyang pananalita. Sumigaw ito ng pagkainsulto. Naalala ni Gwing ang tatlong tauhan. Iniisip niya na si Hong Yao ay isang maingay na palaboy na walang pakialam sa lahat. Si Jiang ay matigas ang ulo at mapagpasyang sarili at si Jiang Chen naman ay may dalang ipinagbabawal na insekto. Sa kanyang pag-iisip, pinuputol ng matanda ang mga kamay sa kalit kanan at naisip na nagtrabaho siya ng buong buhay para sa kanyang reputasyon at pagkatapos ay sa ilang kadahilanan ay kumuha ng mga kakaibang estudyante sa kanyang kapinsalaan. Ngumiti si Hong Yao at tinanong ang guro kung bakit siya sabik na protektahan si Jiang Chen. Tumingin si Do ng malalim sa malayo at sinabi na kinuha niya ang babae bilang disipulo dahil lamang sa nakasuot ito ng pulang armor na tila napakako. Sa kanya at nalito siya ni Jiang sa ilang matanda malapit sa club. Nasa harap natin ay isang lalaking may akap ang isang babae. Sinabi ni Gu na noong unang panahon ng puwersahang pinakasalan ng tagapagmana ng pamilyang Xie si Tang Jin, sinira ni Jiang ang kasal at kinuha si Tang Jin at ang matanda. Mismo ay handang ibigay ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang disipulo.
Tinanong niya si Hong Yao batay sa halimbawang ito upang sagutin kung may pangangailangan ba para sa isang dahilan sa lahat ng bagay. Ang matanda ay may malalim na ekspresyon sa mukha. Sinabi niya na ngayon ay turn na ni Jiang Chen. Mula sa unang sulyap ay naintindihan ni Gers na magkakasundo sila ng binata at pagkatapos ay kailangan na lamang niyang sumang-ayon sa kahilingan na binanggit ni Jiang. Nagtanong ang matanda kung bakit hindi niya dapat protektahan si Jiang Chen kung ito ay kanyang disipulo. Nakikita natin ang mga likod ng mga nag-uusap. Tumawa si Hong Yao. Sinabi niya na ang kanyang guro ay ang pinakamahusay sa buong mundo. Malupit, malamig, ngunit sa parehong oras ay napakaalaga. Iginiit ng matanda na itigil niya ang pagpuri. Nagtanong ang babae kung talagang iisa lamang ang paraan upang protektahan ang lalaki. Nagbulang-bulong si Gu sa pagkalito. Ang babae ay nakatayo sa tabi ng matanda, nakapikit ang mga mata. Binuksan niya ang mga ito at ngumiti na nagsabing ang isa sa tatlong Invincible Supreme Rulers ay ang commander ng hukbo ng Daxia. Si Lolo Wuang, ang Diyos ng martial arts, na si Jiang Xianhai. Nasa harap natin ay isang kuweba. Iniulat na ito ay ang Panan Dungeon, ang battlefield ng mga lahi. Nakikita natin ang isang malaking kamao. Ang isang tauhan na may pulang balabal ay hinampas ang lupa. Itinaas ng mabuhok na matanda ang kanyang kamao at nagtanong kung sino ang naglakas loob na atake. Inang Daxia Empire. Pagkatapos nito, inutusan niya na patayin ang lahat ng mga manlulupig, at huwag magpatawad kan inuman. Iniulat na nasa harap natin ang invincible na Diyos ng martial arts, na si Jiang Xianhai. Isang makapangyarihang matandang nakatayo sa gilid ng nagresultang abismo ay nagsabi na pagkatapos ng labanang ito, ang mga lahi ay magiging tahimik sa loob ng mahabang panahon. Ipinag-utos niya na manatili dito ang kanyang mga kasama at bantayan ang pasukan sa dungeon. Kumpirmado nila ang pagkakatanggap ng utos. Naalala ng matanda ang kanyang apo. Nararamdaman niya na si Wuang na dapat ay nasa kampo para sa mga tagapagmana ng mga dakilang pamilya ay sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya. Lumapit si Bo kay Hai at sinabing matagal na niyang hindi nakikita ang Diyos ng martial arts. Ang mga matatandang mandirigma ay nakatayo sa harapan ng bawat isa. Nakilala ni Sanhai ang Heavenly Blade King at nagtanong kung siya ang nakipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng kanyang apo. Ipinag-utos niyang malaman kung ang bata ay nakagawa ng gulo sa kampo. Sumagot si Do na maayos ang lahat kay Wuang at naparito siya upang makipagkasundo kay Sanhai. Tinanong ng Diyos ng martial arts ang matanda na ipaliwanag kung ano ang kailangan niya. Nasa harap natin ay isang bayani na naglalabas ng mga jet ng itim na enerhiya. Sinabi ni Gu na kumuha siya ng bagong disipulo na nagngangalang Jiang Chen. Ang bata ay isang divine rank creative class, ngunit sa parehong oras siya ay may-ari ng isang ipinagbabawal na insekto na kilala bilang Shaman. A miasma wings. Sinabi ni Gu na nais niyang hilingin kay Zenhai na tulungan protektahan ang bata. Tumingin ang matanda sa kanyang kausap ng may indignasyon at nagtanong kung pinag-uusapan ba niya ang isang sinaunang kapahamakan at kung gayon, ito ay hindi seryoso dahil ang Daxia Empire ay palagi nang naniniwala na ang mga ipinagbabawal na bagay ay dapat wasakin. Tinanong ni Xianhai kung ang martial arts ay makapangyarihan sa lahat. Tiningnan ng matandang mandirigma ng mahinahon si Xianhai at sinabi na talagang iniisip niya iyon. Hiniling ni Zenji na sabihin niya ang kanyang mga kondisyon. Tiningnan ni Gu ng masidi ang kausap at tinanong kung narinig niya ang tuhol sa yumanggam. Sinabi ng matanda na tanging siya lamang ang nakakaalam kung saan eksaktong matatagpuan ang bulwagang ito at maaaring dalhin si Wuang doon upang makuha niya ang inihanda ng kapalaran para sa kanya. Sa ilalim ni Xianhai, nakikita ang mga hanay ng mga haligi. Iniisip niya na ang tuhol ay ang maalamat na ingatang yaman ng makalangit na Dao. At kung makakarating doon si Wuang, ang kanyang cultivation ay maaaring makatanggap ng isang malakas pagpapalakas. Isang pulang balabal ang lumilipad sa itaas ni Xianhai. Sinabi niya na sasang-ayon siya, ngunit may isang paalala. Hindi dapat gamitin ni Jiang Chen ang kanyang kapahamakan sa panahon ng paligsahan ng mga tagapagmana. At kung hindi siya mananalo sa pagtatapos ng kompetisyon, itatapon siya ng matanda sa isa sa mga dungeon upang lumaban gamit ang kanyang sariling mga kamay. Tiningnan ni Do ang kausap at sinubukang sumagot ng isang bagay. Pinutol niya ito at sinabi na ang matanda ay walang pagpipilian kung nais niyang protektahan si Yang Chen.
Si Gu, na nakikita natin ang profile, ay sumang-ayon. Iniisip niya na sa huli, ang pagpapatapon sa isang dungeon sa battlefield ay mas mahusay kaysa sa kamatayan sa mga kamay ni General Ziao. Iba pang mga pamilya na inis ng lalaki. Mukhang hindi nasisiyahan si Zanhai. Iniisip niya na ang sinaunang patay na insektong siyam na miasma wings ay hindi makakapagpalaki sa sukat ng isang kapahamakan sa ilalim ng mga kasalukuyang kondisyon. Bukod, sa henerasyong ito ng mga batang henyo, may tatlong banal na talino. Si Jiang Chen ay pang-apat lamang. Bukod, may creative talent siya, at kung walang tulong ng kanyang kapahamakan, hindi niya makakayanan si Wuang at mauuna. Ang mga mata ni Xian Ji ay nagniningning ng masamang liwanag. Iniisip ng matanda na kung ang lalaki ay lumikha ng anumang gulo, siya, ang Diyos ng martial arts, ay pupuksa ang anumang karumihan sa isang saglit. Nakikita natin ang mga fragment sa bato na nakabitin sa itaas ng espada. Nagtaka si Jiang Chen na parang nakarating na sila sa ipinagbabawal na teritoryo. Tinanong ng lalaki ang kanyang mga kasama kung may naalala sa kanila ang daan papunta rito. Sinabi ni Han Kui na ang mga dimensional fragment ay patuloy na gumagalaw at imposibleng maalala ang landas dito. Ang mga asul na labi ay nakapile sa ibabaw ng bawat isa. Iniulat ni Han Kui na ang Heavenly Blade King ay gumagabay sa kanila sa lugar na ito gamit ang kanyang ore. Sinabi niya na ang Yamang Marshes ay may 10 layers na ang ika-9 at ika-10 ay itinuturing na pinakaligtas, ngunit mas malalim silang pumunta, mas madaling mawala. Nakaupo sa lotus position sina Jiang Chen at ang mga babae. Sinabi ng lalaki na parang nawala na siya at iminungkahi na dahil imposibleng maalala ang landas, dapat nilang subukang tumutok sa spiritual perception sa pamamagitan ng meditation. Sumang-ayon ang mga babae sa panukalang ito. Nakikita natin ang isang ghostly tree. Sinabi ni Jiang Chen na tahimik at payapa ang lahat sa kanyang isipan, ngunit nararamdaman niya na ang puno ay nagpapakita sa kanya ng daan na parang ginagabayan ng hangin. Nakaupo ang lalaki na nakapikit ang mga mata. Para sa kanya, may isang bagay sa unahan na desperadong kinukuha ng puno ng lahat ng bagay. Nakikita ang isang pulang prutas sa harap ng puno. Nakikita ito ng bayani at sinusubukang maunawaan kung ano ito. Ipinakita ng system ang isang card na may imahe ng pulang prutas at iniulat na nakatanggap ang bayani ng isang prutas na ang function ay kopyahin ang isang kakayahan na sinusundan ng isang paglalarawan ayon sa kung saan ang card ay nagbibigay daan sa iyo upang kopyahin ang isang random na kakayahan. At simulang gamitin ito bilang iyong sarili. Ang ampon na kakayahan ay walang class limitation. Maaari itong lumala at bumuti. Bilang karagdagan, ang kakayahan ay dapat kopyahin sa loob ng 3 oras, kung hindi man ay mawawala ang prutas. Nabigla si Jiang Chen. Napagtanto niya na nakatanggap siya ng kakayahang kopyahin ang isang kakayahan ng walang class limitation. At ngayon, ang pinakamahusay na mga tagapagmana ng mga dakilang pamilya ay nasa kampo ng tanga, at tila makakapili siya ng kahit sino. Sa palagay ng lalaki, ang pinakakanais-nais na mga target ay sina Wuang, Bang, at Tang Ying. Nakaupo si Jiang Chen na nakapikit ang mga mata. Naaalala niya na ang card cup ay isang random na abilidad, at maaari siyang makakuha ng isang ganap na hindi kailangang skill. Hindi makapagdesisyon ang binata, ngunit napagtanto niya na mayroon lamang siyang 3 oras, ibig sabihin ay mas mabuting magbakasakali. Tumayo si Gu sa tabi ng mga piraso. Binalingan niya ang kanyang mga charge at ipinaalam na naabot na nila ang ika-6 na layer ng Inmang Swamp. Ang lugar na ito ay tinatawag na Two Kingdom at nasa harap nila ang Two Hall kung saan sila talaga patungo. Inutusan sila ng matanda na maghanda. Tumingin si Jiang Chen sa isang tao na nakanganga. Naiintindihan niya na maaari niyang kopyahin ang skill kahit ng matandang master. Naalala ng bayani ang mga salita ni Gu na iisa lamang ang alam niyang move at nais din ng matanda na kunin siya bilang estudyante. Nagpa siya ang lalaki na kopyahin ang skill ng master. Iniisip niya na ituturing niya ito na unang aral. Sa itaas ng mga kalahok sa kompetisyon, isang hagdanan ang nakikita na patungo sa isang tipikal na Asian house. Masayang naibulalas ng mga kabataan na ito ang Two Hall. At napakaswerte nila. May nagsasabi na ito ay isang mahiwagang lugar kung saan maaari kang magkamit ng lakas at kayamanan. At dito mismo nakamit ng Great Dreamer, isa sa 3 invincible warriors ng Daxia Empire, ang Enlightenment. Nasa harap namin ay isang 2-story na gusali.
Iniulat na ang Tuhol ay nagbibigay ng 3 pagsubok sa mga kandidato. Ang una sa mga ito ay ang 108 steps kung saan ang bawat bagong hakbang ay nagpapataas ng tsansa na makatanggap ng gantimpala mula sa Heavenly Daw. Ang pangalawang pagsubok ay ang Great Takes Tablet na pinaniniwalaang naabot ng isang Great Dreamer at ang pangatlo ay matatagpuan sa loob ng hall mismo. At sa kasamaang palad ay wala pang kandidato ang nakarating dito kaya walang nakakaalam kung ano ito talaga. Bumas sa hagdan at nagsabi na ngayon ay may 150 kandidato na nagtipon dito at ang kanilang gawain ay umakyat sa hagdan ng unang pagsubok ng mas mataas hanggat maaari. Ang top 10 ay kakatawan sa Jiang at County sa national competition. Idineklara ng matanda na bukas na ang pagsubok ng mga hakbang. Nagmamadaling sumugod ang mga kabataan. Hinawakan ng bayani si Sando sa kwelyo at tinanong kung saan siya nagmamadali dahil ang takes hall ay hindi naman pupunta kahit saan. Itinuro ng lalaki ang 3 kabataan na nakaupo sa lotus position. Sinabi niya sa babae na tingnan sila at ipinaliwanag na ang 3 ay hindi nagmamadali ngunit unti-unting nasasanay sa espasyo. Umuupo rin sina Jiang Chen at ang kanyang mga kasama sa damo. Sinabi ni Sando na tama ang benefactor. Sinabi ni Hen Kui na tama ang lahat at isa lamang ang kanilang pagtatangkang umakyat na nangangahulugang dapat nasa pinakamainam na kondisyon sila. Sinabi ni Fu na lumulutang sa hangin kay Hong Yao na nakaupo sa tabi niya na napigilan ng 3 ang herd instinct at pinigilan ang kanilang impulse na napakabuti. Iniisip ni Jiang Chen na ngayon ay nagpapanggap na nagme-meditate, gagamitin niya ang card at kakopyahin ang skill ng matanda. Umaasa ang binata na hindi siya niloloko nito nang sabihin nitong isang move lamang ang alam niya. Tumingin si Bu nang may pag-iisip sa malayo, inaalok ng system na pumili ng isang bagay na kopyahin. Binabalaan nito na sa proseso ay maaaring parehong mapabuti at mapalala ang skill. Pagkatapos nito ay inaalok na simulan ang procedure ng pagkopya. Tinitigan ni Jiang Chen ang matanda at kinukumpirma na nagsimula na ang proseso. Sana ay swertehin siya. Siyempre, hindi maaaring mangarap ng pagpapabuti ng kakayahan, ngunit maganda kung hindi ito lalala. Nakatayo si Jiang Chen na nakabuka ang kanyang mga binti. Iniulat ng system ang proseso ng pagkopya ng golden ability ni Guai. Napagtanto ng binata na hindi siya nilinlang ng matanda at isa lamang talagang teknik ang alam nito. Mga puno ang nakikita sa likod ng bayani. Iniulat ng system na 5% kumpleto na ang proseso ng pagkopya. May nakikita kaming naghahatid ng isang suntok na pumutol sa espasyo. Namangha ang mga mata ng binata. Sinubukan niyang maunawaan kung ano ang kamangha-manghang enerhiya na ito. Para bang nakikita niyang nagsasagawa ng teknik si Gu. Nakatayo si Jiang Chen na may hawak na espada. Napagtanto ng lalaki na hindi ang matanda ang nagsasanay sa espada kundi ang kanyang sarili. Pinuputol ng binata ang isang berdeng dahon. Nararamdaman niya kung paano una ay 10 at pagkatapos ay 20 taon ang lumipas. Itinataas ng bayani ang espada sa kanyang ulo, 40 taon ang lumipas. Ang mukha ng lalaki ay natakpan ng balahibo. Napagtanto niya na natutunan na niya ang Heavenly Blade. Itinatag ni Dang Chen ang espada sa itaas ng kanyang ulo. Naghahatid siya ng isang suntok na nag-iiwan ng isang malaking kanal sa lupa. Mahaba ang buhok ni Dang Chen at may gray na balbas. Naiintindihan niya na sinusubukan ng tao na tularan ang lupa. Sumusunod ang lupa sa langit at ang langit ay nagtatayo ng sarili ayon sa modelo ng towel. Nasa harap namin ay isang system window na nagpapalim na ang proseso ng pagkopya ay umabot sa 120%. Binabati ang bayani sa pagkakaroon ng Purple Rank Blade Skill, Purple Rank Earth Skill, Gold Rank Heavenly Sword Skill, at Rainbow Rank Magic Blade Skill. Nakaupo si Jiang Chen sa lotus position na nakayuko ang ulo, napagtanto na hindi lamang siya nakatanggap ng kopya ng skill, ngunit hinati din ito. Sa 4 na estilo, sinabi ni Hong Yao na nakatayo sa tabi ni Gu na umalis na sa lugar na ito sina Wuang at ang iba pa para umakyat, at ang 3 ito lamang ang nakaupo pa rin sa paanan ng hagdanan. Ipinapalagay ng babae na nakatulog na lang ang bayani. Tumingin sa bayani at sa kanyang mga kasama at sinabi na ang lahat ng ito ay mukhang kakaiba dahil hindi dapat tumagal ng ganoon katagal ang adaptasyon. Tumingin si Hong Yao nang may pagkamangha sa kanyang sandata at sinabi na ang puso ng kanyang blade ay nakikiresonate sa isang bagay.
Ang mukha ni Guo ay nagpakita ng pagkamangha habang tinitingnan ng bayani. May nakikita kaming espada na nakabitin sa ilalim ng isang talampas. Sinabi ng matanda na ang kanyang blade ay may nararamdaman din. Iminungkahi ni Hong Yao na maaaring ito ay dahil ang kanyang kapatid na si Jiang ay nakamit ang enlightenment. Bagamat kilala siya sa kanyang kasuwaylan, ngunit noong kabataan niya, kilala siya bilang isang tunay na henyo ng espada. Palagi niyang sinubukang patunayan na ang Heavenly Blade style ay maaaring hatiin sa apat na magkakaibang direksyon. At dahil masyado siyang kumpiyansa dito at hindi makahanap ng solusyon, ang kanyang cultivation ay bumagal at pagkatapos ay tuluyang naabot ang kisame. Bilang resulta, na-stalk si Jiang sa antas ng Great Master ng Third Awakening. Iminungkahi ng babae na sa wakas ay nakamit na ng kanyang kapatid ang enlightenment. Tumingin si Gu sa bayani ng may paghihinala at sinabi na maaaring posible na na-breakthrough ni Jiang ang kanyang mga hangganan. Ngunit nararamdaman ng matanda na ang aura ng kabataang nasa harap niya ay lubos na pamilyar. Iniisip ni Gu na hindi ito maaaring mangyari. Malamang ito ay isang ilusyon lamang ng Tu Hall. Tinawag ni Hong Yao na nakikita namin ang profile sa guro at sinabi na lumapit na si Jiang Chen sa hagdanan. Nakatayo ang bayani sa harap ng hagdanan. Labis na nababahala ang babae na sinusubukang maunawaan kung ilang hakbang ang kanyang masasakop. Sinabi ni Hong Yao na naabot niya ang 308 na hakbang at 278 lamang ang nasakop ng kanyang kapatid. Takot ang babae na isipin kung gaano kalakas ang Great Dreamer na nagawang malampasan ang lahat. Nasa harap namin ay isang hagdanan na patungo sa tuktok ng talampas kung saan nakatayo ang Tu Hall. Iniulat ng system na sa ngayon ay na-overcome ni Wuang ang 289 na hakbang, 253 hakbang si Beef Ang, 248 hakbang si Tanging. Ang natitirang mga karakter ay hindi pa rin alam sa amin. Pinag-uusapan siya ng mga binatang nilampasan ng bayani. Sinabi ng isa na kung alam niyang mapupunta sila rito, nagdala sana siya ng ilang mental defense potion. Sinabi ng pangalawa na ang unang 100 hakbang ay isang pagsubok sa mental strength na isinasagawa gamit ang mga ilusyon habang siya mismo ay isang attack master at ito ay ganap na hindi patas. Sumagot ang kanyang kausap na mas mataas ka dito, mas pinipindot ng gravity at ang bawat hakbang ay kinuha ng may gayong kahirapan na para bang may dalang bundok sa iyong mga balikat. Iginuhit ng pangalawang binata ang pansin sa katotohanan na ang Poison Demon ay lumapit sa hagdanan at malamang na makakatugma kay Wuang. Inilapag ng bayani ang kanyang paa sa hakbang. Iniisip niya na kung unang darating ang pagsubok sa ilusyon, hindi dapat magkaroon ng mga problema dahil mentally strong siya. Namangha ang mga mata ng bayani. Isang galit na Zia Yuan Chan ang lumitaw sa kanya. Galit na tinanong ng matanda kung paano nang ahas si Zhong Chen na hawakan ang kanyang apo at sinabi na papatayin niya ang lalaki ngayon. Tinanong ng huli kung si X Yuan Chan nga ba ang nasa harap niya. Ang binatay nagtatanggol gamit ang mga pagsulpot ng itim na enerhiya. Lumipad siya palayo, habang sumisigaw ng malakas. Naunawaan ng lalaki na hindi naipit ng mga insekto ang pag-atake ng kalaban. Nakapila ang mga kakampi ni Jiang Chen sa harapan niya. Sinabi ng isa na kailangang tumakas ang lalaki at sila ang haharang kina Xu at Chan. Takot na tinawag ng binata sina Jiang at Tang Jin. Madaling hinarap ni Zia Yuan Chan ang mga tagapagtanggol ng bida at sumigaw na wala silang karapatang humadlang sa kanya. Nagbantang papatayin ng galit na matanda si Zhong Chen nang walang anumang pagsisisi. Napanganga ang binata at sumigaw sa matinding takot. Nakapatong ang bida sa unang baitang, nanganganginig ang buong katawan. Nagtaka si Hong Yao habang pinagmamasdan ito, naipit ang binata sa unang baitang. Ipinaliwanag ni Gu na ang unang mga baitang ay sumusubok sa espiritu, tibay ng loob, liksi, at lakas sa pamamagitan ng mga ilusyon. At kung lahat ng mga tagapagmana ng magagaling na pamilya na sumasailalim sa mga pagsubok ay umiinom ng mga pampalakas na gamot mula pa sa pagkabata, ang lalaking ito ay sariling kakayahan lamang ang pinagbatayan. Natatakot ang matanda na ang mga pagsubok na ito ay magpapapusan sa binata ng matinding sakit. Sinabi ng babae na imposible iyon. At sa ilalim ng banta ng kalalabasan ng away ni Gu sa hindi matatalong master, nagtanong siya kung talagang iPad-adala ang lalaki upang lumaban sa isa sa mga rapture. Nakaluhod si Jiang Chen sa harapan ni Zia Yuan Chen.
Hiniling niya na patayin na lang siya dahil ayaw na niyang mabuhay matapos patayin ng matanda ang lahat ng malalapit sa kanya. Naunawaan ni Jiang Chen, na nakaharap sa talim ng patalim, na ang lahat ng ito ay ilusyon lamang. Pinagputol-putol ng mga sanga ng puno si Ai Yu at Shan. Naunawaan ng binata na muling nagpakita ang puno ng lahat ng bagay. Nakatayo si Jiang Chen sa unang baitang ng hagdanan nang nakabuka ang kanyang mga paa. Galit na galit siya na nautos siya ng ilusyon. Parang totoo ang pakiramdam, ngunit sa totoong buhay, hindi niya hahayaang may pumatay sa kanyang mga mahal sa buhay, at hindi siya susuko ng walang laban, dahil ito ay isang karangalan at kapalaluan. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang kamao sa itaas ng kanyang ulo, humarap sa kagalang-galang na puno at hiningi nitong harapin ang kaaway. Isinumpa ng binata ang imbing ilusyon na nagloliko sa mga tao. Umakyat si Jiang Chen sa hagdanan. Binabati siya ng system sa pagkakaroon ng 5 piraso ng pinagmumulang bituin. Iniulat na ang 1,000 piraso ay maaaring pagsamahin sa isang pinagmumulang bituin at ang 10 pinagmumulang bituin ay sapat na para magtaas ng isang antas ng mga kasanayang una hanggang 3 antas. 100 pinagmumulang bituin ang nagtataas ng isang antas ng mga kasanayang ika-4 hanggang ika-6 na antas. Tumangala ang bida ng nakangiti, iniisip na ang 1 piraso ng pinagmumulang bituin ay maaaring ipagbili ng ilang 10 milyon at napagtanto na ang mga gantimpala ay lubhang mapagbigay mula pa sa simula ng pag-akyat. At dahil hindi niya kailangang itaas ang mga antas ng kasanayan, ligtas niyang maipagbibili ang lahat ng piraso, pagbili ng angkop na pagkain para sa kawan kapalit. Ang yapik ng bida sa baitang. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya inatake ng mga ilusyon nang umakyat siya sa ikalawang baitang. Tiningnan ng lalaki ang mga sanga ng puno ng multo. Lumitaw ang isang ngiti sa mukha ni Jiang Chen. Naunawaan niya na ang puno ng lahat ng bagay ay humadlang sa epekto ng mga ilusyon sa isip, at ito ay napakaganda. Pinapanood ng mga kabataang lalaking nakikilahok sa paligsahan ang pag-akyat ng bida sa hagdanan. Tanong ng isa, ano ang nangyayari sa poison demon na ito? Sa unang baitang, gumugol siya ng maraming oras at nanghina ng husto na parang maiiyak na. At sa ikalawang baitang, nakatayo ang lalaki at masayang tumatawa. Ipinalagay ng isa sa mga babae na ang binata ay itatapon sa hagdanan. Sinabi ng nagsasalita na kung mangyari ito, ang bida ang magiging pinakamahina sa lahat. Masusing sinuri ni Jiang Chen ang sitwasyon. Nagpasya siya kung dapat niyang ipakita sa lahat kaagad kung gaano siya kalakas at durugan ang kanilang kaawa-awang mga inaasahan. Sa kabilang banda, naunawaan niya na pinapanood siya ni Gu at kailangan niyang kumilos ng medyo mas mahinahon. Tiningnan ni Dang Chan ang hagdanan at napagtanto na umabot na si Wuang sa baitang 300. Nagpasya ang bida na itapon ang hindi kinakailangang pagkamahiyain at lagpasan ang kanyang pangunahing kalaban. May pag-aalala na tiningnan ni Hong Yao si Gu at sinabing mukhang hindi talaga makayanan ni Jiang N ang pressure ng hagdanan. Naipit muli ang lalaki, sa pagkakataong ito sa ikalawang baitang, at mukhang mahihirapan siya kahit nasakupin ang ika-10. Payo ng matanda sa babae na huwag magmadaling magbigay ng conclusion at manood na lang. Ang paa ng bida ay nakabitin sa isa pang baitang, umaawit ng isang hanggal na kanta. Madaling tumakbo paitaas ang lalaki. Namangha ang ibang mga kalahok. Sinabi ng isa na ang lalaki ay nagmamadali sa ika-100 baitang na umaawit ng isang hanggal na kanta. Iminungkahi ng kanyang kasama na matagal na nanatili si Jiang Chen sa unang 2 baitang dahil nagustuhan niya ang mga ilusyon na ipinadala ng Takes Hall. Sinabi niya na ang demonyong ito ay dumura sa lahat at naglaro ayon sa kanyang sariling mga patakaran. Na-overtake ni Dang Chen sina Sun Do at Han Kui, na pinapayuhan silang umakyat ng matapang sa ika-300 baitang. Sabi ni Han Kui na humahanga na ang guro ay umaawit upang magbigay ng inspirasyon sa kanya at ngayon ay dapat na umabot siya sa ika-300 baitang. Sinabi ni San Dao na ang kanyang benefactor ay mahusay gaya ng dati, ngunit ang kanta na kanyang inaawit ay kasuklam-suklam. Namangha si Hong Yao sa binata. Tinanong niya si Gu, na nakatayo sa tabi niya, kung ano ang nangyari sa Tu Hall. Iminungkahi ng babae na nasira ito. Dahil tumakbo na si Jiang Chen ng 200 baitang at hindi bumagal, sinabi ng matanda na hindi niya maintindihan ang anuman dahil hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Na-overtake ng bida ang 2 pang kalahok.
Tandaan ng isa sa mga lalaki na ang binata ay lubhang mabilis. Pangalawa ang sumubok na umunawa kung ito ay isa pang ilusyon. Napansin ni Jiang Chen na ang kanyang tatlong pangunahing kakumpetensya ay tumigil sa 279 na baitang at hindi maunawaan kung ano ang kaugnayan nito. Sinabi ni Gu na pagkatapos ng 300 baitang, nagsisimula ang tunay na pagsubok at kahit na ang sanay na mga tagapagmana ng magagaling na pamilya ay hindi madaling makatiis ng ganitong pasan. Sinabi ni Hong Yao na naalala niya ng perpekto ang kanyang pag-akyat. Sa bawat kasunod na baitang pagkatapos ng 279 na ay napakahirap na parabang may inilagay na bundok sa kanyang mga balikat. Labis na interesado ang babae kung sino ang magiging una sa tatlong tagapagmana na makakayanan ang hadlang na ito. Tumingin sina Wuang, Tan Jiying at Biff Fang sa bida. Bati sa kanya ng malaking lalaki, na nagsasabing narating na niya ito. Sinabi niya na hindi siya nag-doubt na ang lalaki ay hindi siya bibiguin. Nagtaka ang babae sa bilis ng pag-akyat ng binata. Sinabi ni Wuang na may pulang balabal na pumapalibot sa kanya na siya ang mauuna. Nagtaka si Tanging sa kanya. May mga tanikala na nakikita sa tabi ng bida. Iniisip ng lalaki na ang kanyang banal na talento bilang isang astral cultivation master ay nagre-resonate sa talento ni Wuang. Para sa kanya, ang malaking lalaki ay mayroon ding banal na ranggo habang naalala ng bida na wala siyang narinig tungkol dito at ipinapalagay na ang mga tanikalang ito ang pumihil sa totoong lakas ni Wuang. Naputol ang tanikala. Humakbang si Wuang sa susunod na baitang. Mga daloy ng enerhiya ang nakikita sa tabi niya. Tumangala si Biff Ang nang may pagkamangha at hiniling sa babae na tingnan ang lilang aura. Tinanong niya kung ito ba ay talagang gantimpala para sa 300 baitang. Inamin ni Tanji na namangha siya kay Wuang. Humingi siya sa kanyang mga kakumpetensya at sinabing may 108 baitang na patungo sa tuhol. Tuwing 300 baitang, ang kahirapan ng pagdaan ay nadaragdagan ng ilang beses, ngunit ang gantimpala ay nagiging angkop din. Sinabi ng binata na maaaring mukhang sinusubok ang lakas ng loob ng aplikante ngayon, ngunit sa totoo lang, ang lakas ng kaluluwa ay sinusukat dito. Tiningnan ni Wuang ang bida at sinabing sa pagkakaalam niya, hindi siya nagmula sa mga sinaunang pamilya, na nangangahulugang hindi siya pinakain ng mga espesyal na pil at mahalagang elixir noong bata pa. Kaya, ang lalaki ay mas mababa sa kanyang mga kakumpetensya at ang lakas ng mga pundasyong inilatag. Payo ni Wuang sa bida bilang isang taong nakatanggap ng kanyang pagkilala na umusad ng may kumpiyansa, ngunit huwag magmadali. Inirerekomenda ng lalaki na masanay sa pasan ng 279 na baitang at saka lamang humakbang. Nasa parehong baitang na si Jiang Chen kasama si Wuang. Tiningnan ng malaking lalaki ang bida nang may pagkamangha at tinawag itong kapatid na nagtanong kung niloloko niya siya sa lahat ng oras na ito dahil ang baitang na ito ay dapat na lubhang mahirap para kay Jiang Chen. Binabati ng system window si Dang Chen sa pagpasa ng 300 baitang at pagtanggap ng gantimpala sa anyo ng isang source crystal. Hawak ni Dang Chen ang isang berdeng bato. Iniisip niya na ang origin crystal ay isang hindi kapani-paniwalang cool na gantimpala. Hindi ito kailangan ng kanyang kawan, ngunit mula sa narinig niya, si Jiang ay tumataktak sa 3 antas ng paggising at hindi na sumulong pa. Kaya, ang kristal ay magiging mas kapaki-pakinabang sa pinuno ng Night Guard kaysa sa epikong antas ng kagamitan na ipinangakong kukunin para sa kanya. Hiniling ni Ziejo, na nakakuyom ang kanyang mga kamao, na ipagpatuloy ng may-ari ang pag-akyat dahil gutom na gutom siya. Tiningnan ng bida ang dalawang palapag na gusali sa tuktok ng bangin ng may pagkamangha at nagtanong kung ano ang kakainin ni Ziejo. Ito ba ay ang buong tuhol? Idineklara ng reyna ng insekto na gusto niya itong kainin. Si Jiang Chen, na napapalibutan ng lilang kulay, ay nagulat na tumingin sa ibaba. Tumakbo na siya ngayon pasulong na iniisip na huwag hilahin siya ni Zieju ng puwersa, kahit na gutom siya. Tiningnan ni Wuang, Tang Ying, at Biff Ang kanilang kalaban ng may pagkamangha. Ang mga mata ng malaking lalaki ay lumaki sa pagkagalit. Tumingin si Biff Ang kay Wuang na naguguluhan at napagtantong natanggap niya ang katawan ng isang Diyos ng digmaan. Ipinalagay ng lalaki na sa wakas ay napaigtad na ng malaking lalaki ang kanyang sarili. Tumigil si Biff Ang sa pag-aastang kanyang sarili. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Napagtanto ng lalaki na sobrang nakakainis sa kanya sina Jiang Chen at Wuang. Nararapat silang mamatay at gusto niya silang patayin.
Mga stream ng pulang enerhiya ang nakikita sa itaas ni Bifang. Sumigaw ang lalaki para ang dugo ng isang demonyong Diyos ay wisikan ang langit. Tumingin si Tanging sa mga lalaking umaakyat ng hagdanan nang nagulat at tinanong kung lahat ba sila ay nababaliw. Itinanong ni Han Kui na nakatayo sa likuran niya ang babae na sumumpa na hindi siya kasing baliw ng mga tumatakbo ngayon. Ngumiti si Tang Ying at lumingon at sinabing siya ay isang simpleng mamamatay tao at napakalayo sa kanila. Napatigil si Han Kui at inilagay ang kanyang kamay sa dibdib at sinabing ito ay napakabuti dahil naisip niya na siya at si Seno ang pinamahina dito. Naging ahas si Tang Ying at nagmadali pasulong. Nagyakap at umiyak sina Senda at Han Kui. Sinabi ni Hen Kui na sinabi sa kanya ni Mr. Tiger na ang mga tao sa labas ng kanilang hamak na nayon ay kakilakilabot. Ang lakas nila ay napakalaki at nagsisinungaling ng walang dahilan. Sinabi rin niya na muntik nang maakit ni isang Taoist na maging sinasakyang hayop si Mr. Tiger. Sumagot si Sandow na ang apat na batang henyong ito ay mahirap ikumpara sa kaninuman, lalo na ang bayani na umakyat ng hagdanan na humuhuni ng isang awit na parang naglalakad lamang. Sinabi ng babae na ito ay isang bangungot at nangangalay ang kanyang balat. Tumingin si Hong Yao sa eksena nang namangha at itinanong kung ano ang nangyayari. Umabot sa 8 braso si Wuang. Nabaliw si Bang at naging isang makina ng pagpatay. Tumigil si Tang Ying sa pagpapanggap at nagsimulang kumilos ng seryoso. At si Zhong Chen ay isang bagay na hindi maipaliwanag. Ipinagkalito niya ang lahat. Malakas na tumawa si Guo at ipinahayag na si Zhang Chen ay kanyang disipulo. Napagtanto ni Hong Yao na ang bayani ay umabot na sa pinakatuktok. Itinanong niya sa matanda kung talagang magiging pangalawa siyang maestro sa kasaysayan na nakaakyat doon. Tumakbo ang bayani patungo sa isang two-story na gusali. Iniabot niya ang kanyang kamay sa pedestal kung saan nakikita ang dalawang hieroglyph at sinabing sa wakas ay narating niya ang pinakato. Keitok. Itinanong ni Hong Yao sa guro kung ano ang ginagawa ng binata. Itinaas ni Zhang Chen ang kanyang kamay at sumigaw na ang kanyang mga nilalang ay maaaring lumabas at kumain ng anumang gusto nila. Ang tablet ay binalot ng mga alon ng itim na enerhiya. Itinanong ni Hong Yao na nanunood nito kung ang fog na ito ay ang 9 Miasma Wings disaster, at kung ito, bakit pinakawalan siya ng lalaki. Dahil ang 2 tablet ay isang espesyal na bagay, at ito ang sinabi ng Great Dreamer. Nawala ang poste. Itinanong ng babae kung saan ito napunta. Tumangala si Bu ng mamangha. Hindi niya maintindihan kung paano nakuha ng bayani ang tablet. Pinanood din ni Wuang ang nangyayari sa tabi ng two-story na gusali. Kumunot ang noo ng lalaki at sinabing nanalo si Zhang Chen ngayon, ngunit gagawin niya ang lahat upang talunin siya sa Daxia Empire's Heaven's Pride competition. Bumaba ang malaking lalaki na may 8 braso sa hagdan. Sinabi ni Bifang na kahit ang malaking lalaki na ito ay sumuko at pagkatapos ay nagpa siya na itigil ang kanyang sariling pag-akyat. Sinabi ni Tang Ying na nakatayo sa tabi niya na umakyat sila ng medyo mataas, at kung magpapatuloy pa sila, masisira ang kanilang mga pundasyon at mas marami ang mawa. Ala kaysa sa makukuha. Ngumiti si Han Kui at sinabing si Zhang Chen ay tunay na magaling at si Ian Sonda ay hindi rin dinumisan ang kanyang karangalan sa pamamagitan ng pagtupad sa misyon na ipinagkatiwala sa kanila. Ipinakita ng system window ang mga resulta ng pagsubok. Si Zhang Chen ay May 1, 08 na hakbang. Si Wuang ay may 623. Si Bifang ay may 609. Si Tang Yang ay may 600. Si Lazy at Lu Ji ay may 304 bawat isa. At sina Sando at Henny ay may 300 bawat isa. Sinabi ni Guodad na kung hindi tumakbo si Zhang Chen, ang iba pang mga kalahok sa paligsahan ay hindi aabot sa ganito. Sinabi ni Hong Yao na ang kanyang nakababatang kapatid ay napakalakas at ang kabataan ngayon ay mas matalino kaysa sa henerasyong kanyang kinabibilangan. Tiningnan ng babae ang bayani nang nagulat at itinanong kung bakit siya nakatayo doon na parang nakaupo nang ang lahat ay pababa na. Niyaakap ni Zieju ang tablet. Iniulat na ang antas nito ay tumaas na mula 22 hanggang 25 at patuloy itong sumisipsip ng libu-libong mga puntos ng enerhiya. Ngumiti ang bayani at tiningnan ang babae at naisip na tila nagustuhan niya ang tablet. Naiintindihan niya na ang antas ng pagsipsip ay tumaas ng malaki, na nangangahulugan na ang kawan ay magkakaroon ng pagkakataon na magparami sa lalong madaling panahon.
Sinubukan ng binata na maunawaan kung ang Siojo ay konektado sa anumang paraan sa tablet na ito. Ang reyna ng mga insekto ay sumilip mula sa likod ng monumento. Iniulat ng system na ang two tablet ay orihinal na nilikha mula sa bato ng abyss, na isang mystical na materyal na manina sa pinakamalalim bahagi ng abyss. Naiintindihan ni Jiang Chen na ito mismo ang kaso. Ang tablet ay nagmula sa abyss, at si Zia ay isa sa mga Panginoon ng abyss. Lumitaw ang sorpresa sa mukha ng lalaki. Sinubukan niyang maunawaan kung ano ang nangyari sa tablet. Iniulat ng system na si Jiang Chen ay kinilala bilang nag-iisang pinuno ng Tu. At kung saan man siya naruroon ngayon, maaari siyang bumalik sa kaharian ng Tu. Sa pag-iisip lamang nito, walang makakapagbukas ng mga pinto ng palasyo ng Tu hanggat wala ang kagustuhan ng pinuno nito. Mga stream ng purple na enerhiya ang tumaas sa tabi ng bayani. Sinubukan niyang maunawaan ang balita na naging pinuno siya ng kaharian ng Tu. Naiintindihan ng binata na ang tablet ay isang bagay na tulad ng isang portal at ngayon maaari na siyang mag-teleport sa palasyo na walang makakapasok ng lang pahintulot. Naiintindihan ng lalaki na ito ay isang mahusay na trump card. Tumalon ang bayani sa hangin. Naisip niya na napakaraming sobrang mata sa paligid at hindi siya papasok ngayon ngunit gagawin ito mamaya. Dinakma ni Guo ang kamay ng bayani na parang isang laruan at inutusan siyang sumama sa kanya. Tumangala ang mga kakumpetensya ng mamangha. Itinanong ng isa kung talagang hinuli ng Heavenly Blade King ang Poison Demon. Iminungkahi ng isa pa na ito ay dahil sa tablet. At sinabi ng pangatlo na nararapat ito sa lalaki dahil hindi na kailangang magalit sa guro. Nasa harap namin ang mga snow-capped na bundok. Nagreklamo si Gu na ang Great Dreamer, isa sa 3 haligi ng imperyo ng Daxia, ay maaari lamang panuurin ang tablet. Napagtanto ang kahalagahan nito, kaya hiniling niya sa lalaki na sabihin sa kanya kung paano niya nakuha ang artifact na ito gamit ang 9 miasma wings. Tiningnan ni Dang Chen ang isa pang lalaki ng pagod. Naiintindihan niya na alam ng matanda ang tungkol sa 9 miasma wings at pakiramdam niya ay dinala siya ni Guarded dito upang patayin siya. Nakatayo si Gu at Hong Yao sa harap ng bayani. Itinanong ng matanda kung talagang naisip ng lalaki na sa pamamagitan ng pagpapakita ng insect disaster mula nakaraan bilang isang kamanghamanghang lason, maaari niyang itago ang tunay na kalikasan ng kanyang kakayahan ng mahabang panahon. Napansin ng babae na ang lalaki ay mukhang napakaganda kapag siya ay mukhang palaban. Naiintindihan ni Jiang Chen na tila hindi nila siya papatayin. At sa kasong ito, maaaring alisin ang tabing ng lihim, na sa katunayan ay tumigil na sa pagiging ganoon. Sinabi ng bayani na nakatingin sa kanyang mga kausap na ang tablet ay nagmula sa abyss tulad ng insekto na kanyang kinokontrol at ahil ay minsan ay pagmamayari nito. Ipinahayag ni Gu na ngayon maraming bagay ang nagiging malinaw sa kanya. Kumunat ang noo ng matanda at tinanong ang binata kung alam niya kung paano tinatrato ng imperyo ng Daxia ang mga ipinagbabawal na bagay pagkatapos nito ay sinabi niya na ang lalaki ay may 2 pagpipilian lamang. Tiningnan ni Jiang Chen si Gu ng mabuti. Sinabi niya na ang unang pagpipilian ay ang manatili sa Yamang Swamp magpakailanman na sumusunod sa landas ng pagpapatapon at sa gayon ay mabuhay. Ang pangalawang pagpipilian ay ang bumalik sa imperyo kasama niya at lumaban para sa kanilang buhay. Habang may libo-libong mga taong nais siyang patayin, at ang ilan sa kanila ay may kakayahang sakupin ang buong mga bansa ng mag-isa. Isang patak ng pawis ang tumakbo sa mukha ng bayani. Naiintindihan niya na tama ang kanyang hula, at dinala siya ni Gu dito upang maghanap ng paraan upang makatulong. Hindi niya alam, gayunpaman, kung bakit kailangan ito ng matanda, na minsan lamang nila nakilala. Itinaas ni Hong Yao ang kanyang hintuturo at itinanong kung ano ang iniisip ng binata. Ipinapaalala niya sa kanya na tinanong siya ng guro. Sinabi ng bayani na may seryosong ekspresyon na nakapatay na siya ngunit masasamang tao lamang. Inamin ng lalaki na siya ay nagkasala sa pagmamayari ng ipinagbabawal na insekto ngunit sa parehong oras ay hindi niya iniisip na may ginawa siyang mali at siya ay ganap na malinis sa kanyang budi. Hindi siya nakakaramdam ng anumang pagkakasala. Kaya hindi siya magtatago kaninuman. Masayang tumawa si Gu. Sinabi niya na ito ang mga salitang karapat-dapat sa kanyang disipulo. Inulit ng matanda ang huling parirala ng bayani at sinabing si Jiang ay hindi magaling sa kanyang edad.
Nagtaka si Jiang Chan at itinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Itinaas ni Hong Yao ang kanyang mga kamay at sinabi na dapat niyang tandaan na siya ngayon ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at si Jiang ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Nakikita natin ang isang lalaki na naglalakad sa nakataas na mga gusali. Sinabi sa amin ni Hong Yao na noong unang panahon ay pumunta si Jiang sa pamilyang Zi para nakawin ang isang babae mula sa angkan ng Tang na ipinangako sa mga kontrabida bilang isang nobya at pagkatapos ay muntik na siyang pat. Ayon ni Ziyu at Chan. Sinabihan ng guro si Jiang na ituloy ang lahat, ngunit natakot siyang masira ang reputasyon ng kanyang mga mentor, umatras at ipinatapon sa lungsod ng Chujiang. Napagtanto ni Jiang Chen na si Jiang ay may hinanakit sa pamilyang XO. Sinabi ni Gu na nakatalikod sa amin na ang lahat ng ito ay nasa nakaraan at wala siyang pakialam kung gaano kapanalo ang kanilang mga kaaway. Ipinahayag ng matanda na hanggat may determinasyon sa puso ng bayani, siya ay makakasama niya bilang isang mentor. At kung nais ng binata na bumalik ng walang takot sa labanan, tutulungan niya siya ng isang tibak sa kanyang kamay upang ituloy ang lahat hanggang sa katapusan. Tiningnan ni Dang Chen ang kanyang guro ng may gulat. Lumuhad siya sa harap niya at hiniling na tanggapin ang paggalang ng isang hindi karapat-dapat na disipulo. Nasa harap namin ang mga skyscraper. Nakikita natin ang mga taong lumalahok sa isang pagpupulong. Ipinahayag ni Duat Xinghai, ang punong commander ng Jiang County, na ang lahat ng 12 hari maliban kina Guai Tian at Dian Hongyao ay nagtipon dito at magiging maikli siya. Nakikinig ng mabuti ang madla sa chairman na nagsasabing sa panahon ng investigasyon, nalaman na ang nakakalasong ulap na Jin. Agamit ni Jiang Chen ay walang iba kundi ang sinaunang sakuna na 9 miasma wings. Iniulat niya na ang Artikulo 1 ng Batas ng Imperyo ng Daxia ay nagsasaad na ang sinumang taong gumising ng isang ipinagbabawal na propesyon o nagmamay-ari ng isang ipinagbabawal na item ay dapat agad na sirain. Itinanong ng lalaki kung ano ang iniisip ng madla tungkol dito. Itinaas ni Muhinian Henyu's grandfather ang kanyang kamay at nagsabi na syempre ang 9 miasma wings ay nagdulot ng malaking sakuna sa nakaraan ngunit dapat itong maunawaan na sa kasalukuyang mga pangyayari ay hindi lamang ito magagawa nang lumago sa kapangyarihang iyon. Kaya naniniwala siya na hanggat si Jiang Chen ay nasa ilalim ng pagmamasid, ito ay hindi isang seryosong problema. Sinabi ng lalaki na kung ang lahat ng naruroon ay sumasang-ayon maaari nilang kunin ang insekto mula sa lalaki at walang saysay na patayin siya. Ipinahayag ni Tang Wanchuan na ama ni Tang Jin na sumasang-ayon siya sa naunang nagsalita. Sinabi niya na ang mga batas ng imperyo ng Daxia tungkol sa mga ipinagbabawal na item ay pinagtibay 5 siglo na ang nakalilipas. Sa panahong iyon, ang imperyo ay objektibong mahina. Ngunit ngayon na ang kanilang bansa ay mas malakas kaysa dati, oras na para baguhin ang nakagawiang paraan ng pamumuhay. Tiningnan ni Muhinian at Tang Wanchuan ang iba pang mga kalahok ng pagpupulong ng may di pagkasiyahan. Isang puna ang narinig na nagsisimula pa lamang ang pagpupulong, ngunit malinaw na kung sino ang interesado kay Jiang Chen. May nagsabing ang apo ni Muhinians ay tumulong kay Jiang Chen sa Tansao Camp. Eksaktong kaparehong pahiwatig ang naririnig tungkol sa anak na babae ni Tang Wenxuan. Ipinaloob niya ang kanyang kamao at ipinahayag na ang mga naririto ay nagkasabuatan. May isang bagay na nangyayari sa labas ng mga pader ng silid ng kumperensya. Isang galit na si Zia Yuan Chan ay lumalapit sa silid. Tinanong niya kung saan niya makikita ang isang bastardo na nagngangalang Jiang Chen. Sumigaw ang matanda na dapat niyang patayin ang bastardo at walang awang ibibigay dito. Itinuturo ang kanyang espada, sumigaw ang matanda na kung sino man sa mga naririto ang magtatangkang mamagitan para sa walang kwentang taong ito, makikilala niya ang espada na hawak nito sa kanyang mga kamay. Nakilala ni Duan Xinghai ang general. Bulong niya kay Guo at sinabing kung ibang tao maliban kay Zia at Sham, tutulong sana siya. Ngunit ngayon, ang kanyang kasamahan ay kailangang kumilos ng mag-isa. Ipinahayag niya ang pag-asa na ang matanda ay hindi magdudulot ng kaguluhan sa sarili sa pamamagitan ng walang pag-iisip na pagtatanggol sa isa pang estudyante. May nakikita tayong mga taong nakatayo sa isang bangin sa harap ng isang malaking embudo. Ang isa sa kanila ay tumawag sa puno at sinabi na si Zia Yun Chan ay nagbuklod ng isang pangkat ng mga taga-parusang makalangit at nagtayo ng isang ambush sa burol sa harap nila. Sinabi ng nagsasalita na si Jiang Chen at ang iba ay malapit nang dumating.
Hawak-hawak ni Jiang ang puluhan ng kanyang espada, na nagsasabing kung ito ay mauwi sa labanan, siya at si Tang Jin ay magbubukas ng daan patungo sa kampo ng kaaway gamit ang kanilang mga espada. Pagkatapos ay sinabi niya na kung may anumang mangyari sa kanila, sina Do at Fang at Chubo lang ang dap. At bahala sa bantay ng gabi. Itinaas ni Du Xinghai ang kanyang kamay at sinabi na siya mismo ang tumulong kay Jiang na nakawin ng nobya at maaari rin siyang maging kapaki-pakinabang ngayon. Umikid si Du Fang at sinabi na gusto rin niyang sumali sa kasiyahan. Tumawa si Sai at sinabi na maaaring subukan ito ng lalaki, ngunit sa palagay niya ay hindi pa ito lumaki ang mga suso upang maaga. Hiniling ni Tang Jin na huwag ay troll ang binata at ipinaalala na silang lahat ay parang isang malaking pamilya dito. Itinuro ng babae sa isang lugar sa itaas at sinabi na may papalapit sa kanila. Isang pulang bandila ang nakikita sa tuktok ng burol. Ang utos na maghanda ay narinig. Itinuro ni Ziya Yoshan sa isang bagay at inutusan ang mga taga-parusang ikarga ang kanilang mga banal na pana. Nakikita natin muli ang espada at isang malaking tipak ng bato. Sinabi ni Hong Yao, na nakatayo sa tabi ng matanda, na nasa harap niya ang mga parehong tao na nakibahagi sa pag-agaw kay Tang Jin mula sa kasal noong nakaraan. Hindi siya gaanong naka-enjoy sa laban. Ngunit ngayon, sa palagay niya, magiging iba na ang lahat. Tinanong ni Gu kung ano ang sinasabi ng kanyang katulong. Hiniling niya na magpakita ito kahit isang patak ng taktika bago ang lahat ay dumausdes sa isang pangit na away. Kung hindi, iisipin ng mga tao na ang kanyang mga estudyante ay mga hanggal na mamamatay tao. Nakikita natin ang mga likod ng dalawang nag-uusap. Sinabi ni Hong Yao na ang matanda mismo ay halos hindi mapigilan ang pagmamadali papasok sa laban. At anong uri ng guro, gayon din ang mga estudyante. Lumingon si Hong Yao sa bayani at tinanong kung sumasang-ayon siya sa kanyang mga salita. Naunawaan ng babae na ang lalaki ay nasa alapaap na naman. Isang malaking bilang ng mga insekto ang umiikot sa itaas ng bayani. Iniulat ng sistema ang pagkumpleto ng ikatlong pagpaparami ng kawan. Ang kasalukuyang bilang ng mga individual ay 5 milyon. Ang inakay na individual ay si Zaijo, alias Siyam na Mayasma na pakpak. Iniisip ni Jiang Chen na ito ay napakaganda at ang ikatlong henerasyon ng kawan ay nagawa ng ang Ipangan. Bago magsimula ang labanang ito, 5 milyong individual ay lubhang marami at kahit na hindi nila matalo si General Xie Yuanchan, tiyak na masisira nila ang kanyang mga nerbiyos. Inilapag ni Hong Yao ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki at tinawag itong kapatid, sinabing hindi kailangan ng lalakin. Ji matakot dahil sa kabila ng pagdadala ng kaaway ng maraming tao, pareho siya at ang guro ay nasa tabi niya. Itinuro ni Jiang Chen sa tuktok ng bundok at sinabi na wala siyang kinakatakutan ngunit parang nakita niya si Jiang sa tuktok na iyon. Sinabi ng lalaki na nais niyang pumunta doon at ibigay sa kanya ang ipinangakong regalo. Binigyan ni Guo ang binata ng pahintulot na gawin ito dahil lilipad pa rin naman sila ng malapit. Tumalon si Jiang Chen mula sa bangin at pumailan lang pababa ng umingiti. Tumingin ng may pagkamangha sina Wu Wang, Tang Ying, at Beef Ang sa binata. Iniisip ng malaking lalaki na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makipaglaban ng maayos kay Jiang Chen. Iniisip ni Beef Fang na ang bayani ay may utang ng kanyang tagumpay sa ipinagbabawal na insekto, at ngayon ay malinaw kay kung bakit niya nagawang talunin si Bihin ng napakabilis. Iniisip ng babae na ang bayani ay ang pangalawang tao sa mundo na nagawang umakyat sa tuktok ng hagdanan ng Tu, tumingin din sina Sando at Henkui sa binata. Sinubukan ni Henkui na alamin kung sasali ang kanyang amo sa labanan. Sinabi ni Sando na walang saysay na pag-isipan ito at mag-alala ng walang kabuluhan. Ngayon, wala na siyang magawa sa gayong labanan at hindi sila makakaabala. Lumapag si Jiang Chen sa harap ni Jiang at Tang Jin. Batiin ng lalaki sila. Ibinigay ng bayani sa lalaki ang isang berdeng kristal. Ipinaganito niya na nangako siyang kumuha ng kagamitan ng antas epiko, ngunit nabigo siyang makuha ito, kaya nagdala siya ng isang bagay na mas kawili-wili. Tinanong ni Jigang kung ito ay isang pinagmumulang kristal. Napagtanto ng lalaki na ang kristal na ito ay katumbas ng isang pa sa ikapitong paggising, nakikita natin ang ilan pang magagandang bagay. Sinabi ng bayani na para kay Tang Jin, mayroon siyang isang bandana na perpektong babagay sa kanyan. G. Estilo.
Sinabi ng lalaki na ang pana na mayroon si Infang ay hindi gaanong kahanga-hanga kaya nakuha niya ang Sun Hunter na naglalabas ng maliwanag na glow. Para kay Boang, nakakuha siya ng gold rank na madilim na armas at makakakuha si Shoy ng platinum rank set. Nakikita natin ang mga taong nakatayo sa isang bangin. Masayang binabati nila ang bayani. Sinabi ni Zia Yuan Chan, na ang mga mata ay nagniningning ng isang nakapangangilabot na liwanag, na parang lilito na si Jiang Chen sa lalong madaling panahon. Inutusan niya ang pangkat ng pagpapatupad na maghanda at maghintay ng mga order. Si Du Xinghai, na nakatayo sa likod ng general, ay hiniling na maghintay ito at ipinaalala na mayroong mahigit 100 mga tagapagmana ng mga marangal na pamilya sa Isla ng Bato at nandoon din si Gua Ian, at hindi Iya maaaring kumilos ng walang ingat. Tumingin sa ibaba si Zia Yuan Chan at sinabi na ito ay simpleng kahanga-hanga at kung hindi makapagpasya si Gian kung kaninong panig ang kukunin, haharapin din niya ito. Umurong si Du Xinghai at tumingin sa isla na nakabitin sa hangin at hiniling na ibigay sa kanila ni Gui Tian si Dong Chen, hiniling niya sa kanyang kaibigan na huwag magkamali. Iniisip ng lalaki na pareho sina Gu at ang kinatawan ng pamilyang XO ay dalawang mahalagang figure para sa Dangden at kung maglalaban sila, magiging masama ito para sa lahat. Kaya mas mabuting isakripisyo ang isang lalaki kaysa magdulot ng isang sakuna. Tumayo si Gu sa gilid ng bangin at tinanong kung anong pagkakamali ang hindi niya dapat gawin. Sinabi ng matanda na nabuhay siya ng buhay ng walang isang patak ng pagsisisi at walang sinuman sa buong Jung o kahit sa imperyo ng Daxia ang maaaring magparatang sa kanya ng anuman. Sinabi niya na ibinalik niya ang 150 na mga tagapagmana ng mga dakilang pamilya mula sa ipinagbabawal na lugar. Bukod dito, lahat sila ay nakibahagi sa kapangyarihan ng Tuhol doon. May sensinang tinalakay ng mga kinatawan ng nasabing mga pamilya ang mga salita ng matanda. Ang isa sa kanila ay nagsabi na maraming tao ang nagtangkang hanapin ang bulwagan ng Tu, ngunit kakaunti ang nagtagumpay. Ang pangalawa ay nagsabi na hindi niya naisip na ang makalangit na hari ng patalim ay may akses sa mahiwagang lugar na ito, ngunit ngayon maipagmamalaki na nila ang kanilang mga anak. Ang pangatlo ay nagsabi na ang gayong mapagbigay na kilos ay hindi maaaring iwan ng walang pasasalamat. May puna na narinig na hindi nila mapoprotektahan ang kabataan, ngunit kahit papaano ang hindi pagsali sa labanang ito sa panig ng isang tao at pagpili ng neutralidad ay hindi naman magiging mahirap, lumingon si Du Xinghai sa madla at sinabi na ang 150 na mga tagapagmana ay nahawakan ang kapangyari. Han ng Tuhol at sa gayon si Jiang ay nakatanggap ng isang gintong tiket sa hinaharap sapagkat sa gayon mga talentadong young master, ang kanilang kapangyarihan ay tataas ng malaki. Sinabi ng lalaki na si Gatin ay nakagawa ng isang dakilang gawa. Itinabi ni Zia Yu Chan ang kanyang espada at hiniling na lahat ay tumahimik. Ang mga shaft ng tubig ay umangat patungo sa bangin na nakabitin sa hangin. Napalibutan ni Zia Yuan Chan ng tubig sa lahat ng panig, sinabi na si Jiang Chen ay may ipinagbabawal na insekto at ayon sa mga batas ng Daxia, dapa. Siyang mamatay. Tumungo ang tampalasan kay Gu at sinabi na siya ay lumalaban sa batas sa pagtakip sa may-ari ng isang ipinagbabawal na bagay. Bilang karagdagan, inakusahan niya ang matanda ng pagnanakaw ng mga tagapagmana ng mga dakilang pamilya. Ayon sa kanya, ito ay isang kaawa-awang scam na idinisenyo upang bumili ng oras at ang pagkuha ng 150 ibang mga anak sa isang ipinagbabawal na lugar ay lubos na kalokohan, tumangala ng may pagkamangha ang mga binata. Ang isa sa kanila ay nagsabi na si Zia at Shan ay lumulutang sa hangin, binabaligtad ang mga hangin at sinasakop ang karagatan. Ipinahayag ng pangalawa na ang lahat ay magtatapos ng napakabilis at napansin na hindi niya kahit gumalaw. Ang pangatlo ay nagreklamo na siya ay natatakot at nagpayo na huwag makialam sa lahat ng ito, na sa harap natin si Gu at Hong Yao. Hiniling ng matanda na bumalik sa kanya si Jiang Chen. Pagkatapos nito, inutusan niya ang babae na suportahan ang paglipad ng bangin. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat. Tumalon si Jiang Chen at lumipad sa itaas ng bangin at humingi ng tawad kay Jiang. Sinabi niya na mas mabuti para sa mga nasa ibaba na manatili sa ilalim ng proteksyon ng hadlang at panuurin ang pagganap mula sa malayo. Nagtaka si Jiang kung kailan nagawa ng bayani na ikalat ang hadlang na ito. Hiniling ng binata sa pinuno ng bantay ng gabi at sa kanyang mga kasama na mamagitan lamang kung hindi niya kakayanin, si Gu, na nakatayo sa gilid ng bangin, ay sumigaw na kailangan niya ng isang patalim.
Si Zia Yuanshan, na nagpaplaneta sa itaas niya, ay nagtanong kung talagang nais ni Gian na ituro ang kanyang espada sa kanya. Tinanong ng matandang puting buhok kung ano ang mali doon. Pagkatapos ng lahat, siya ang maestro ng ikawalong paggising na nakakaalam ng 12-dosenang ipinagbabawal na spell. Els ng elemento ng tubig. Sinabi ni Gu na ang gayong halimaw ay hindi dapat matakot sa isang taong armado lamang ng isang espada. Naglagay si X Yuan Chan ng isang hadlang ng yelo sa harap niya, itinaas ni Duan Xinghai ang kanyang kamay at hiniling na kumalma ang mga kalaban. Sinabi niya na kung magsisimula silang mag-away, sisirain nila hindi lamang ang kampo kundi pati ang base militar ng Jiang. Iminungkahi niya na mag-isip-isip sila para sa kaligtasan ng mga tao. Ang binata na nakatayo sa likod ni Du Xinghai ay nagsabi na para sa kapakanan ng kaligtasan ng mga tao. Iminungkahi niya na ayusin ang lahat sa isang labanan hanggang kamatayan. Balak niyang labanan si Jiang Chen ng mag-isa. Napagtanto ni Duan Xinghai na si Bian ay nasa likuran niya. Tiningnan ng kontrabida ang kanyang kanang braso. Sinabi niya na kinuha itong sanga sa kanya ni Jiang Chen, ngunit ngayon ay maghihiganti siya sa pagkuha ng buhay ng kanyang nanakit. Iniunat ni Do at Xinghai ang kanyang kamay. Sinabi niya na nagustuhan niya ang opsyon na ito. Hayaan ang mga kabataan ang mag-ayos ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan at ang mga nakatatanda ay hindi dapat manghimasok. Ang bayani na nakabitin sa hangin sa harap ni Bihan ay nagtanong kung gusto nga ba niyang maglaban ng isa-isahan. Sinabi niya na kilala niya ng lubusan ang kaaway na ito at hindi ito basta-basta sasabak sa laban. Iginiit ng bayani na ipaliwanag ni Bian ang kanyang balak. Ang tampalasan na ang kanang bahagi ay ating nakikita ay nagsabing napakatalino ni Jiang Chen. Pagkatapos nito, binoses niya ang kanyang kondisyon. Ang lalaki ay hindi dapat gumamit ng kanyang insekto. Tinawag ni Zia Yuanshan ang kanyang apo na isang mabuting tao. At pagkatapos ay lumingon sa lahat ng naruroon at ipinahayag ang pag-asang walang tutol dahil sa sitwasyong ito ay walang masasak. Iginiit ni Gu na ito ay isang kumpletong kalokohan at hindi dapat isipin ni Zia Yuanshan na dahil nasa kanya ang lumang batas ay maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Handa na ang matanda na sumabak sa laban. Pinigilan siya ni Jiang Chen. Tinawag ni Gu si Zia Yuanshan na isang dating bastardo at sinigawan na matagal na niyang gustong putulin ang kanyang ulo. Iginiit niya na labanan siya ng isa-isahan kung mayroon siyang kahit kititing ng konsensya at tapang. Hiniling ni Jiang Chen sa guro na kumalma at huwag ipaisip sa lahat ng nasa paligid na sila ay mga parang mamamatay tao lamang. Itinuturo ang kanyang hinlalaki sa sarili, sinabi ng binata na kung ayaw ng mga kaaway na gumamit siya ng siuju, ay walang problema at iaayos niya ang kaaway sa ibang paraan. Nagtanong muli ang matanda nang may pagtataka. Nakatayo sina Jiang Chen at Gu sa gilid ng bangin. Ipinaganito ng binata sa matanda na nangako itong ituturo sa kanya ang isang suntok na pumapagpag sa langit at hiniling na gawin ito ngayon din. Nagtanong si Gu kung nagbibiro ang kanyang estudyante. Iminungkahi ni Hong Yao na nakaupo sa isang malaking halberd na nabaliw na si Jiang Chen. Sinabi niya na siya ay nag-aaral ng move na ito sa loob ng 10 taon at si Jiang ay nasa batayang antas lamang nito. Malakas na tumawa si Bian. Sinigawan niya na hindi dapat mangarap si Jiang Chen na maghintay ng ilang dekada. Ngingiti-ngiti, sinabi ng bayani na hindi na ito kailangan at hiling lamang na bigyan siya ng 5 minuto. Galit na galit si Bu. Nagtanong siya kung sino ang inakala ng walang modo at kay sawimpalad na estudyanteng ito na siya. Ipinahayag ng matanda na ang teknik ng isang suntok na pumapagpag sa langit ay hindi isang murang kalat na ibinebenta sa kanto upang matutunan ito sa loob ng 5 minuto. Tinawag ni Bian ang bayani na isang tanga. Ang kamay ng isang tao ay bumagsak sa hawakan ng taybak. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang kaliwang kamao at hiniling sa guro na ituro lang sa kanya. Tiningnan ng matanda ang kanyang kamay nang may pagkamangha. Napagtanto niya na ang kanyang espada ay paano ay tumutugon sa bata. Habang nakatingin sa binata nang may pagkabigla, naisip ni Gu na si Jiang Chen ang nagpapanibago ng malakas sa puso ng espada noon sa tuhol. May ipinaliwanag si Jiang Chen sa tainga ng kanyang guro. Sinabi ng guro na haharapin ng may pagkadismaya na ituturo niya sa bata ngayon din. Itinaas ni Do at Xinghai ang dalawang daliri at ipinahayag na dahil ang mga kalaban ay maglalaban hanggang kamatayan, lilikha siya ng isang arena ng buhay kamatayan para sa kanila. Isang malaking bato ang nakabitin sa hangin.
Sinabi ni Do at Xinghai na walang papayag ang makialam sa laban. Lumapag si Bihin sa bato at ipinahayag na ang lahat ay naghihintay na lamang sa bayani, kaya mas mabuti pang magmadali siya sa kanyang pagsasanay. Sinabi ng kontrabida na noong huling pagkakataon ay umasa si Jiang Chen sa kapangyarihan ng kanyang ipinagbabawal na insekto, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito makakatulong sa kanya at papatayin niya siya sa harap ng lahat. Nakikita ang mga puting bakas sa hangin. Sinubukan ni Jiang na putulin ang proteksyon na hadlang. Tumingin siya sa harap ng may pagkadismaya at nanumpa, na sinisigaw na hindi dapat lumaban ang bayani kay Bian. Nagtanong siya sa kanyang guro kung bakit pinayagan ang buong katatawanan ito na mangyari. Sinisi ng lalaki ang kanyang sarili sa pagpapadala kay Jiang Chen sa sumpang Chen Shao Camp na ito dahil kung hindi niya ginawa iyon, maayos ang lahat. Hiniling ni Tang Jin kay Jiang na kumalma, na sinisiguro na ang guro ay hindi gagawa ng gayong desisyon nang hindi ito maingat na naisip. Hawak ni Do ang kanyang sandata sa harap niya. Hiniling niya sa bayani na tandaan na ang espada na pumapagpag sa mga langit ay isang talam na hinubog mula sa kago. Stuhan. Dapat durugan ng bayani ang lahat ng mga hadlang, lampasan ang mga patakaran ng buhay at kamatayan, maunawaan ang tunay na sarili, at kumilos ng walang isang patak ng pagsisisi. Pinindot ni Guo ang isang suntok na pumapagpag sa mga langit. Isang maliwanag na puting bakas ang nakikita sa langit. Hawak ni Ziyu at Shan ang sandata sa harap ng kanyang mukha. Nagtanong siya kung ang suntok na iyon ay nakatuon sa kanya. Binuhay ng matanda ang lahat ng kanyang mga depensa at nagtanong kung sa palagay ni Gu ay maaari niya siyang patayin sa move na iyon. Tumangala sa takot si Do at Xinghai at minura ang kanyang kasamahan ng masasamang salita. Sinabi niya na ang laban na ito ay dapat na isa-isa at si Gu ay sumisira sa mga patakaran sa pamamagitan ng pag-atake sa kabilang panig. Pagkatapos ay naunawaan niya ang isang bagay at sumigaw na ang suntok na iyon ay hindi nakatuon sa general. Tiningnan ni Ziyu at Shan ang marka ng espada na nasa harap niya. Hinati ng puting enerhiya ang asol na hadlang. Sa itaas ng ulo ni Ziyu at Shan, sumakay ng may sakit ang isang malaking dragon, na pinutol sa kalahati. Ang halimaw, na ang mukha ay bahagyang ating nakikita, ay tinawag si Guai Iya na isang dating bastardo at nangakong babalik para ayusin siya. Tumangala si Do at Xinghai at napagtanto na may itim na dragon mula sa ilog Yangtze na nagtatago sa malapit. At sa gayon, ang timing ni Gu ay perpekto. Napagtanto ni Du Xinghai na ang lahat ng mga master ay nakatuon sa laban at walang iba kundi si Gu ang napansin ang halimaw. Inilagay ng matanda ang kanyang espada sa kanyang balikat at sinabi na ang dragon na ito ay malamang na dumating para sa siyam na miasma wings at ang kanyang cultivation ay nasa paligid ng gitnang yugto ng ikawalong paggising. Tumangala si Ziyu at Shan kay Gu nang may pagkamangha at napagtanto na ang matandang ito ay talagang may kapansin-pansin na kasanayan. Malakas na tumawa si Gu. Nagtanong siya sa kanyang alagad kung nagustuhan niya ang paraan ng unang paggamit ng guro ng kanyang espada sa harap niya. Hiniling ng matanda na kumpirmahin niya na ito ay cool. Sumagot ang bayani na ito ay hindi kapani-pani walang cool. Patuloy na tumawa si Gu na sinabi na sa palagay niya ay ganoon din at pagkatapos ay nagtanong kung natutunan ng kabataan ang move. Iniunat ni Jiang Chen ang kanyang kamay na nakabuka ang mga daliri at hiniling kay Jiang na ipahiram sa kanya ang kanyang espada. Tiningnan ng pinuno ng bantay ng gabi ng pagkalito habang kinuha ng ugat ng halaman ang kanyang sandata. Nagtanong si Guing sa bayani kung bakit ayaw niyang gamitin ang espada ng kanyang guro. Sumagot si Jiang Chen na malalaman ng matanda ang lahat sa lalong madaling panahon. Tumalon ang binata sa isang bato na nakabitin sa hangin at hiniling sa guro na maghintay ng kaunti at panuurin lamang ang laban. Sinabi ng lalaki na susubukan niyang gumamit ng isang suntok na kasing cool ng ginawa ng matanda. Tinawag ng guro ang kanyang estudyante na isang, salungguhit, tumakbo si Hong Yao sa matanda at nagtanong kung ano ang ginagawa niya dahil literal na pupunta ang lalaki sa kanyang kamatayan. Nagagalit ang babae dahil hindi nakikialam si Jiang Wuan sa nangyayari. Sa kabila ng katotohanan na salamat sa matanda, ang kanyang ina po ay nakatanggap ng isang gantimpala sa pagpasok sa hall. Sumigaw siya na ito ay hindi katanggap-tanggap at gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang bayani. Sinubukan ni Hong Yao na maghakbang pasulong ngunit huminto. Nagtanong siya kay Gu kung bakit hindi siya makagalaw.
Tiningnan ng matanda ang harap at ipinaliwanag na ito ang arena ng buhay at kamatayan at walang makakapasok maliban sa mga direktang kasangkot sa laban. Sinabi niya na si Jiang Wushen, na binanggit ng babae, ay narito na, ngunit hindi lamang nagpapakita. Nagtatago sa kawalan, mukhang labis na nag-aalala si Hong Yao. Sinubukan niyang unawain kung ito ay ang kapangyarihan ng hindi matatalo na Diyos na si Jiang Wushen ang pumipigil sa kanya na gumalaw. At kung talagang malakas siya, taos-pusong umaasa ang babae na wala siyang sinabi na maaaring makasakit sa kanya. Sinabi ni Gu na ang likod ng kanyang ulo ay nakikita natin na mas malaki ang iniisip ni Jiang Wushen kaysa sa kanyang sarili at hindi niya kailangan ang kaguluhan sa Zhong at lalawigan. Sinabi ni Hong Yao na mali ito marahil dahil ang karakter na ito ay nais na isakripisyo ang bayani para sa kanyang sariling mga plano. Tiningnan ng matanda ang babae nang may pagkadismaya at nagtanong kung bakit niya naisip na isasakripisyo si Jiang Chen. Ipinaganiti niya na itinuro niya sa bata ang heaven-splitting kick. Nagtanong muli si Hong Yao nang may pagtataka. Nakatayo sina Dang Chen at Bian sa tapat ng bawat isa sa isang bangin na nakabitin sa hangin. Tumawa ang kontrabida at sinabi na dapat ay nawawala sa kanilang isipan ang kanyang mga kalaban. Nagtanong siya kung talagang iniisip ng bayani na ang heaven-splitting kick ay ilang uri ng trash technique na maaaring matutunan pagkatapos makita ito ng isang beses. Inilabas ni Jiang Chen ang kanyang kamay at sinabi na malinaw ang lahat kapag sinubukan niya ang sipa sa balat ng kanyang kalaban. Itinaas ang mga itim na stream mula sa likod ni Bian. Tinawag niya ang bayani na isang mapagmalaki braggart at sinabi na wala siyang pakialam sa lahat kung ano ang kokont. Rahin sa kanya ng bata kung hindi siya gumamit ng kanyang mga insekto. Nagtanong si Bayan kung paano makikipaglaban sa kanya ang kanyang kalaban. Nagtanong si Bifang kay Wuang na nakatayo sa tabi niya. Sino ang mananalo sa laban na ito? Sumagot ang malaking lalaki na kung magagamit ni Zhong Chen ang siyam na miasma wings, tiyak na mananalo siya dahil kahit siya mismo ay may hindi kapani-paniwalang mahirap na oras sa laban sa lalaki. Sinabi ni Biang na habang tinitingnan ng kalaban na nakatayo sa bangin na ipinagbabawal ng mga patakaran na gamitin ng bayani ang ipinagbabawal na insekto. Sinabi ni Wuang na sa kasong ito, sa kanyang opinyon, mamamatay si Jiang Chen dahil napanaog ni Bian ang puso ng kanyang martial arts at bomb ali. Kay na mas malakas kaysa dati. May hawak na espada si Bihin sa kanyang kanang kamay. Sinabi ni Wuang na ang sandatang ito ay nararapat sa isang espesyal na pagbanggit dahil ito ay hindi iba kundi ang Moon Soul, isang artifact na nagreranggo ng ika-20 sa lakas sa imperyo. Ngingiti-ngiti na tumingin sa bayani at sinabi na papayagan niya siyang gawin ang unang atake ayon sa kanya para sa battered blade na armado ng lalaki. Ito ay isang karangalan ng Maduraj sa alabok kapag naharap sa kapangyarihan ng Moon Soul. Ngingiti-ngiti, iginiit ni Jiang Chen na itigil ni Bian ang mga walang kwentang pag-uusap. Itinaas niya ang kanyang sandata at hiniling sa kanyang guro na suriin ang sword technique na mayroon ang kanyang alagad. Nagbigay si Jiang Chen ng isang strike na pumapagpag sa langit. Sinigawan niya si Gu na ihanda ang kanyang mga tagubilin kung ang teknik ay hindi inilapat ng tama. Ang mga binatang nanunood ng laban ay takpan ang kanilang mga mukha gamit ang kanilang mga kamay. Isa sa kanila ay sumigaw na hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang isa pa ay sumigaw na ang kanyang mga mata ay napakasakit. Tumakbo pasulong si Hong Yao at sinigawan ng mga alagad na ang mga kaluluwa ay hindi sapat na tempered upang mabilis na takpan ang kanilang mga mata. Tumingin si Do sa nangyayari ng may pagkamangha at napagtanto na tunay na pinagkadalubhasaan ni Jiang Chen ang strike na ito bagaman inaatake lamang nito ang kaluluwa at kamalayan. Iniwing ni Bayan ang kanyang espada at humadjakik ng may kawalan ng paniniwala. Tiningnan ng kontrabida ang kaaway ng may ngiti at nagtanong kung ito nga ba ang lahat na magagawa ng espada na pumapagpag sa langit. Sinabi niya na ang mga kasanayan ng bayani ay hindi gaanong mahalaga at ang kanyang sandata ay inatake lamang ang kaluluwa. Ipinaganito ng lalaki na ang mga miyembro ng pamilya Zio ay palaging may-ari ng pinakamalakas na kaluluwa. Itinaas ni Bian ang espada sa itaas ng kanyang ulo. Isang malaking buwan ang nakikita sa itaas niya. Sinigawan ng kontrabida na ang mga bituin at ang buwan ay pinupuno ang tasa. Sinuntok ni Bian ang mga bituin at ang buwan. Nakatayo si Jiang Chen na nakabuka ang kanyang mga binti. Lumiko siya kay Jigang at sinabi na ginamit niya ng mas maaga ang unang teknik na tinawag na Blade of Humanity at
Ngayon ay ginagamit niya ang kanyang pangalawang kasanayan. Tumingin ang bayani mula sa likod ng espada na hawak niya sa harap ng kanyang mukha. Ipinahayag niya na ang atake na ito ay hindi nagta-target sa kaluluwa ngunit winawasak ang pisikal na katawan at direkta. Sinuntok ni Jiang Chen at pinuputol ang buwan na nakabitin sa itaas ng ulo ng kaaway. Sinigawan ni Bian na dumadaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig na ito ay imposible. Ang mga stream ng itim na enerhiya ay sumugod mula sa bayani patungo sa kaaway. Si Do at Xinghai na patuloy na itinuturo ang dalawang daliri pataas ay sumumpa at sinabi na ang arena ng buhay at kamatayan ay malapit ng gumuho. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng dalawang mandirigma na may pangalawang paggising lamang ang gayong bagay. Isang malaking piraso ng bato ang nakabitin sa hangin. Inutusan ni Do at Xinghai na palakasin ito ng yelo. Pinigilan ni Bihin ang daloy ng enerhiya. Iniunat ang kanyang espada, naisip niya na dapat niya itong harangin kung hindi ay mamamatay siya. Sumilip si Bihin mula sa likod ng kanyang kamay at bumigkas ng spell. Ibaling ang iyong paningin sa hilagang kanluran at makita ang mga lumulutang na ulap. Aabot ang espada sa langit, umaakyat ng libu-libong kasinungalingan. Sinabi ng tampalasa na ang ipinagbabawal na spell ay isang elemento ng hindi matatalo na pangkukulam. Ang mga binatang nakatayo sa ibaba ay hindi kayang hawakan ang kanilang mga espada. Ang isa sa kanila ay nagreklamo na ang kanyang sandata ay hindi sumusunod. Ang pangalawa ay galit na nagtanong kung sino ang naglakas loob na gumamit ng gayong masamang ipinagbabawal na mahika. Itinutulak ni Bian ang kanyang talam sa bato, tinawag ang mga espada, at ginamit ang banal na kasanayan sa sandata na Moon Soul, na tinatawag na Returning Blades to the Origin. Nakita ni Dang Chen na maraming espada ang nagmamadali patungo sa kanya. Ginamit ni Bian ang kasanayan Destroying Blade Glitter. Tumingin si Do at Xinghai sa kanyang mga kasamahan at sumumpa at nagtanong kung ang mga kalahok sa laban ay nawalan ng isip. Sinabi niya na kailangan nila ng ilang higit pang mga cultivator na nagsasanay ng ice magic kung hindi ay mapupunta ang arena. Itinutulak ni Bian ang kanyang espada at malakas na tumawa at sinigawan na natalo si Jiang Chen. Nagtanong siya kung ano ang espesyal sa lalaki na isang god rank. Itinanong ng tampalasan ng may irony kung ang kabataan ay tinulungan ng Heaven Cleaving Strike at sinigawan na walang kanyang ipinagbabawal na insekto, siya ay isang kumpletong non-entity. Si Jiang Chen, na tinatamaan ng mga espada, ay naririnig na nagbantang gumamit si Bayan ng ipinagbabawal na spell upang sirain siya. Tinawag ng bayani ang kanyang kalaban na isang bastardo at sinigawan na minamaliit niya siya. Isang maliwanag na flash ang nakikita sa isang bangin na nakabitin sa langit sa harap ni Jiang Chen. Nagtanong ang bayani kung paano malalaman ng kanyang kalaban kung mayroon siyang ace sa kanyang manggas. Ginamit ng lalaki ang Karma Strike ng Heaven Cleaving Sword. Sumigaw si Bihin na nahuhulog na ito ay imposible. Si Yuan Shan na may hawak na espada ay sinubukan na sumigaw sa kanyang apo. Tumangala si Jiang nang may pagkamangha. Sinabi niya na nakikita niya ang Sword of Mankind, ang Sword of the Earth, at ang Sword of Heaven. Hindi niya maintindihan kung ito ay nangyayari sa katotohanan at nagsabi na ang mga espadang ito ay hindi natapos sa lahat ng oras na ito para sa isang malaking bilang ng mga taon. Tiningnan ni Hong Yao ang eksena ng may pagkabigla at nagtanong kung talagang natutunan ni Jiang Chen ang Heaven Splitting Sword Technique sa loob ng 5 minuto. Sumagot si Gu na nakatayo sa tabi niya na ang bata ay walang sapat na enerhiya upang magamit ang sandata sa buong potensyal nito, ngunit talagang natutunan niya ang teknik at kahit na pinagbuti ito. Sinabi ng matanda na ang ginawa ng bata ay hindi nagawa ni Jiang noong kapanahunan niya. Tumangala ng may sorpresa sina Wu Wang, Tan Jiying, at Biff Fang. Sinabi ng malaking lalaki na si Jiang Chen ay marahil ang pinakamalakas na kalaban na kanyang nakilala sa kanyang mga kapantay. Inamin ni Biff Ang na natutunan ni Jiang Chen ang teknik sa loob ng 5 minuto. Nagulat ang babae sa lakas ng bayani. Nagyakap sina San Dao at Han Kui. Sinabi ng isa sa kanila na nanalo ang mentor. Sumagot ang isa pa na ang benefactor ay tunay na hindi ka panipaniwala. Dalawang karakter ang tumitingin pababa mula sa isang malaking taas. Ang isa sa kanila na may mahabang buhok ay nagsabi na ang alagad ng Heavenly Blade King ay isang napakakawili-wiling binata. Iminungkahi niya na huwag hawakan ang lalaki sa ngayon dahil ang lalaki ay maaaring maglingkod bilang isang whetstone kung saan ang mga talim ng kasalukuyang batang henerasyon.
N ay magiging matalas. Ang pangalawa ay nagsabi na hindi niya binalak na patayin ang bayani. Iniulat na sa harap natin ay ang hindi matatalo na Diyos ng espada na si Jilingqi at ang hindi matatalo na Diyos ng martial arts na si Jiang Xianhai. Sinabi ng nakababata na kung ang kanyang kausap ay hindi mamagitan, gagawin ito ni Yu at Shan. Ang lolo ng patay na tampalasan ay nakabitin sa hangin. Iginiit ng matanda sa harap niya na alisin ni Jiang Wuan ang pressure ng kanyang aura at huwag makialam. Sinabi niya na ang kanyang apo ay namatay ng isang kakilakilabot na kamatayan at siya ay nauuhaw para sa katarungan. May mga jet ng enerhiya na nakikita malapit kay Jingqi at Jiang Xianhai. Nagtanong ang Diyos ng espada sa Diyos ng martial arts kung naintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Ipinahayag niya na ang matanda ay dapat harapin ito at siya mismo ay narito lamang upang manood ng palabas. Lumiko si Jiang Xianhai kay Yuan Shan at ipinahayag na sapat na siya upang maunawaan ang mga simpleng patakaran ng laro. Sinabi niya na kapag nakikilahok sa isang bagay, dapat mayroon kang lakas ng loob na tanggapin ang mga kahihinatnan. Sumubok mag-object si Yu at Shan na namumungot. Lumapit si Jiang Chen sa matanda mula sa itaas. Lumiko siya sa kanyang guro at sinigawan na natutunan niya ang ika-4 na strike ng teknik. Hiniling na tingnan ito at sabihin sa kanya kung mukhang cool ito. Ipinahayag ng bayani na pagkatapos matutunan ang strike na ito, handa na siyang tumayo sa tabi ni Jiang at Tang Jen at sirain ang mga karapat-dapat. Hiniling ni Gesses ang kanyang kamay at hiniling na huminto ang binata ngayon din. Nagtanong ang matanda kung sino ang napagpasyahan niyang punteriya ang kanyang ika-4 na suntok. Si Hong Yao na nakatayo sa malapit ay naiintindihan na nagpasya si Jiang Chen na atakehin ang General XO. Ipinahayag ni Jiang Xianhai na namumungot na ang bata ay nag-aanyaya sa tigre at tila naghahanap ng kamatayan. Ipinahayag niya na ang batang ito ay napakatanga. Ngingiti-ngiti na ipinahayag ni Jilingqiu na ngayon ay wala ng pagkakataon ang matanda na iligtas ang binata. Itinaas ni Yuan Shan ang kanyang kamao at nagtanong kung talagang maglakas loob si Jiang Chen na pagbantaan siya at kung ang binata ay naghahanap ng isang maluwalhating kamatayan sa laban. Tinawag ng matanda ang bayani na isang kahabag-habag na upstart ng pangalawang paggising at ipinahayag na siya ay hindi hihigit sa isang langgam sa ilalim ng takong ng kanyang bote na sa ilang kadahilanan ay nagkaroon ng kapalaluan na ituro ang isang espada sa kanyang direksyon. Sumugod si Jiang Chen sa kaaway, itinaas ang kanyang espada sa itaas ng kanyang ulo. Nakikita ang mga bakas ng mga suntok sa hangin. Sinigawan ng bayani na ang espada ng Great Path ay nagdadala ng katarungan, winuwasak ang kasamaan. Ang mga stream ng dilaw na enerhiya ay tumaas mula sa kanyang sandata. Ginamit ni Jiang Chen ang skill growth of all things at sinabi na ang oras ay parang isang talam, itim at puti, hindi matatag. Nakatayo ng nakabuka ang bibig sina Wuang, Tanging, at Beef Fang. Sinabi ng malaking lalaki na ito ay ilang uri ng kabaliwan lamang. Ang suntok na ibinigay ng bayani ay katumbas ng lakas sa atake ng isang master ng hindi bababa sa ikalimang paggising. Sinabi ni Beef Fang na si Jiang Chen ay may hindi kapanipaniwala na potensyal at sa ilang kadahilanan ay nagpasya siyang magpakamatay at atakehin si Yu at Shan. Naririnig din namin ang iba pang mga linya. May nagsabi na ang Poison Demon ay hinahamon ang mga langit mismo at ang mga maalamat na Diyos ay magiging proud ng gayong gawa. Sinasabi na ang suntok ng lalaki ay sumasagisag sa mga prinsipyo ng tunay na katarungan. Kaya dapat siyang sumali sa sekta ng Great Dao.